Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2701-2710. Pagpapakamatay, pinabayaang buo ang iyong katawan. Ouch! Ang tatlong Diyosa ay magalang. Ako si Ling Chanzi, ang anak ng kaliwang pinuno ng palasyo ng Diyos at palasyo ng demonyo. Ang Demon God Palace ay magbubukas sa kalahating taon, ngunit maaari akong pumasok sa Demon God Palace ng maaga. Maaari bang sumama ang tatlong Diyosa? Isang napakasaklap na lalaki ang hamarang sa daan, at ang kanyang mga mata ay hindi na pagkukunwari na nagiinit, nakatitig ng diretso kay Medusa, ang Sun Fox Saint, at Yu Linglong. Galit na galit si Yang Yian nang marinig niya ito, ngunit nang makita niya si Medusa, pinigilan niyang muli ang kanyang galit, dahil alam niya na si Medusa ay isang magandang makamandag na ahas, at ang lason nito ay kasing ganda ng kanyang hitsura. Naglakas loob ang bastos na ito na asarin ang tatlong babae, pagod na siyang mabuhay. Dahil gusto niyang mamatay, hayaang tuparin siya ni Medusa. Ang dignidad ng malakas na tao ng Heavenly daw ay nasaktan. Sinabi rin niya kung sino ang kumain ng tapang ng oso at leopardo, at nang matauhan siya, napagtanto niyang isa pala itong tanggang may background. Ang tatlong pangunahing palasyo sa Eternal God Realm ay ang Demon God Palace, ang God and Demon Palace, at ang Stone and Wood Palace. Ang tanga na nanligaw kay Medusa ay nagsabing anak siya ng kaliwang master ng palasyo ng God and Demon Palace. Isa siyang tipikal na pangalawang henerasyong demonyong Diyos. No wonder sobrang bastos niya. Doon. Maraming mga Diyos sa paligid sa oras na ito, at mayroon ding ilang mga tsismosa na nagbubulungan. Sayang, tatlo pang Diyosa ang maghihirap. Tama, kakaiba kung hindi sila magdusa kung nakilala nila ang isa sa 10 salot na Diyos ng Diyos at Demon Palace. Narinig ko na ang pangalan ng God at Demon Palace, ngunit hindi ko pa narinig ang tungkol sa 10 Diyos ng salot. Ganyan ba sila kahangahangang pag-iral? Hindi mo pa naririnig ang 10 salot na Diyos ng Diyos at palasyo ng demonyo, paano ka nakarating dito? Puno ng paghamak ang sinabi ng naunang tao, ngunit sinabi pa rin niya, ang tinatawag na 10 salot na Diyos ay tumutukoy sa mga inapo ng nangungunang pinuno ng Diyos at palasyo ng demonyo, isa sa tatlong pangunahing palasyo. Halimbawa, si Ling Chanzi sa harap niya ay ang pinakabatang palasyo ng Demon. Umaasa sa pagiging anak ng kaliwang Deputy Palace Master ng Diyos at Demon Palace, siya ay laganap at masama. Lalo na itong si Ling Chanzi ay pumapangalawa sa 10 salot na Diyos ng Diyos at Demon Palace. Siya ang pinakamalabag. Hindi mabilang na mga babaeng demonyo at halimaw ang napatay niya. Hindi ko alam kung saang puwersa nanggaling ang tatlong Diyosang ito. Kung sila ay nagmula sa isang malaking puwersa, si Ling Chanzi ay maaaring matakot sa kanila. Kung wala silang anumang background o lakas, sila ay target ni Ling Chanzi, ang Plague God, at sila ay magdurusa. Sa pangkalahatan, ang bawat mabuting bagay ng 10 salot na Diyos ng Diyos at palasyo ng demonyo ay mas masahol kaysa sa iba. Mag-ingat kayong lahat. Itago mo sa ilalim ng iyong upuan ang magagandang babaeng disipulo. Kinikilala ko ang bandila ng puwersang kinabibilangan ng tatlong Diyosa. Tila mula ito sa isang maliit na Diyos, na tinatawag na Sky God City. Ang Panginoon ng lungsod ay nasa antas ng isang Diyos na Panginoon. Mayroong hindi bababa sa 800 tulad na mga Diyos na lungsod sa Eternal God Realm. Siguradong magdurusa ang tatlong Diyosa. Sayang, ang masarap na repolyo ay kinakain ng baboy. Sino nagsabing hindi? Siya, panatilihin ang iyong mga boses. Maliban sa dalawa pang pangunahing daos na palasyo at ilang sinaunang nilalang, walang Diyos ang manggahas na sakta ng Diyos at Demon Palace. Pumikit ka na lang sa ganitong uri ng bagay. Oo, ang tatlong pangunahing daos na palasyo ay ang nangingibabaw na puwersa sa Eternal God Realm. Sino ang makakagawa ng kahit ano tungkol dito? Kung ako ang tatanungin mo, dapat tayong humingi ng tulong sa Demon God Palace sa oras na ito. Hanggat ang tarangkahan ng Demon God Palace ay nakabukas at lumitaw ang mga tao mula sa Demon God Palace, si Ling Chanzi ay hindi mangangahas na manggulo. Aabutin ng kalahating taon para mabuksan ang gate ng Demon God Palace. Hindi naman. Ang oras ay isang tiyak na panahon lamang. Dati itong binuksan ng maaga. Tungkol naman sa palasyo ng Diyos at demonyo at palasyo ng bato at kahoy at sa mga sinaunang Diyos na iyon, maaari silang tanggapin ng maaga sa palasyo ng Demon God. Baka mabuksan na ang tarangkahan ng palasyo. Sana nga. Ang mga tinig ng talakayan ay umabot sa tainga ni Yang Yian, at ngayon ay mas gamaan ang loob niya. Gusto ng opinyon ng publiko ang taong ito, kaya normal lang na bugbugin siya hanggang mamatay. Mukhang isa talaga itong si Ling Chanzi sa 10 Diyos ng salot, at masama ang kanyang reputasyon. Tiningnan ni Yang Yian ang kanyang cultivation level at nalaman na isa talaga siyang primary God Master, na may parehong cultivation level sa kanya. Dahil dito ay napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso. Ang tatlong pangunahing mga palasyo ng Daoist ay talagang mukhang hindi pangkaraniwang. Anumang masamang pangalawang henerasyon na lumabas ay nasa antas ng Diyos Master. Ang pundasyon at kasaysayan ay malalim, at tila hindi ito pinalaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang pakialam tungkol sa pagpukaw sa Diyos at Demon Palace.
Anyway, may Medusa at Sun Fox Granny, kaya kahit lumabas ang Palace Master of the God at Demon Palace, ano ang magagawa niya? Ang Ling Chanzi na ito ay inilagay sa blacklist ng dapat patayin ni Yang Yian. Master, kakainin ko ang batang iyan. Tumingin si Teng Shi kay Ling Chanzi at mabangis na nagsalita. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ng lalaking ito na purihin siya. Nang makitang ininsulto ni Ling Chanzi ang tatlong diyosa na malapit na kamag-anak ni Yang Yian, hindi napigilan ni Teng Shi na magsalita sa sandaling ito, na parang sasampalin niya si Ling Chanzi at dudurugin siya hanggat nag-utos si Yang Yian. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, manahimik ka. Ang lalaking iyon ay kahit isang junior god. Bibigyan mo lang siya ng ulo ng ahas. Panoorin ang palabas. Madudurog ni Medusa ang buong lugar ng mag-isa. Hindi ka kailangan. Hehe, gumagawa lang ako ng atmosphere. Ngumiti si Teng Shi. Kung tutusin, sinasabi lang niya iyon para ipakita ang kanyang loyalty. Panginoon, ang palasyo ng mga Diyos at demonyo ay mukhang hindi masyadong maganda. Ang mga disipulo sa likod ay napakayayabang. Sa tingin ko ay hindi rin magaling ang mga nasa itaas na echelon. Sabi ni Lola Xiaoho na may singkit na mga mata. Nang marinig ni Yang Yian na sinabi ito ni Lola Xiaoho, agad siyang natuwa at sinabing, Lola, hindi ka ba natatakot na masaktan ko ang Diyos at Demon Palace? Haha, kapag nagpakita ang mga tao mula sa God at Demon Palace, natatakot akong kailangan mong kumilos. Ngumiti si Lola Xiaoho at sinabing, nagbibiro ang Diyos. Naiintindihan ko na kung insultuhan ng Panginoon ang ministro, mamamatay ang ministro. Tinukso ng bata mula sa God and Demon Palace si Miss Linglong, na isang insulto sa Diyos. Isinadiyo ko ang aking buhay upang iligtas ang mukha ng Diyos, kahit na nangangahulugan ito ng pagiging kaaway ng Diyos at Demon Palace. Hahaha, buti naman, sa mga salita ni Lola, gamaan ang pakiramdam ko. Tumawa ng malakas si Yang Yian, na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ngunit maya-maya'y muli ang mga mata ng lahat sa mga bida. Sa oras na ito, hinarang ni Ling Chanzi ang daan at tinitigan si Medusa, Yu Linglong at ang Saint of Sun Fox ng may katapangan. Nang itataboy na ng mga gwardya si Ling Chanzi, lumangoy si Medusa nang may isang flash at lumitaw sa harap ni Ling Chanzi. Tinitigan niya si Ling Chanzi na parang patay na isda at malamig na sinabi, magpatiwakal ka at hayaang buo ang iyong katawan. Tuwang-tuwa si Yang Yian nang marinig niya ang mga salita ni Medusa. Sinabi niya sa kanyang sarili, ito ay nangingibabaw, ang aking panlasa lang. Natigilan at napabuntong hininga ang mga tao sa paligid nang marinig iyon. Nakita ng lahat na si Medusa, na lumabas sa gitna ng malaking grupo ng mga tao, ay talagang isang taong ahas, ngunit bahagyang nagulat sila. Maraming demonyong Diyos, kaya hindi sila nagulat. Ang ikinagulat ng lahat ay ang tingin ni Medusa sa mga salita ni Ling Chanzi. Ito ay talagang nangingibabaw. Walang sino man ang nang-ahas na magsalita sa mga tao ng Diyos at Demon Palace ng ganito. Isa lamang itong hubad na paghamak. Bilang taong kasangkot, si Ling Chanzi ay mas nalilito. Ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Matapos matigilan ng ilang sandali, tumawa si Ling Chanzi, wahaha, kawili-wili, kawili-wili, ito ay talagang isang magandang taong ahas, hindi masama, hindi masama. Ang young master na ito ay hindi kailanman nakipaglaro sa isang magandang ahas, ikaw ay napakahusay, hahaha. Pagkatapos ng isang paghinto habang tumatawa, tumingin si Ling Chanzi kay Medusa na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha, kung ang bangkay ay maaaring iwanang buo ay depende sa kung ang Diyosa ay may kakayahan. Kabanata 2702, Isang Sampal. Narinig ni Yang Yian na nagsalita si Ling Chanzi, halos tumawa siya ng malakas. Malalaman natin kung may kakayahan ba siya o wala sa isang sandali. Kung walang kakayahan si Medusa, kakaunti ang mga tao sa buong audience o maging sa buong God Realm na may kakayahan. Siyempre, ito ay dahil sa ganap na pinigilan na aura ng paglilinang ni Medusa. Inaasahan ni Yang Yian ang sandaling ilalabas ni Medusa ang kanyang aura. Hindi ko alam kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon si Ling Chanzi. Tanging ang mga tao sa paligid ni Yang Yian sa buong madla ang may kaparehong ideya kay Yang Yian, at tinitingnan nila si Ling Chanzi na para bang siya ay isang patay na tao. Maliban kay Yang Yian at iba pa, lahat ng nasa field ay kabaligtaran. Inaasahan nilang lahat si Ling Chanzi. Kung tutuusin, ang katanyagan ng 10 Plague Gods of the God at Demon Palace ay napakahusay, at kahit na si Medusa ay isang malakas na tao sa antas ng Heavenly Dao, bihira siyang maglakad sa Eternal God Realm. Sa kabaligtaran, wala siyang katanyagan, o kakaunti ang nakakita sa kanya, at mas kaunti ang nakakakilala sa kanya. Inaasahan ng lahat si Ling Chanzi at nakikiramay kay Medusa. Tao man o demonyo, lahat sila ay may iisang bagay, makiramay sa mahihina. Sa mata ng lahat, mahina ang tatlong babaeng Medusa. Sa sandaling ito, habang nakaharap sa walang kaalam-alam na pagtawa ni Ling Chanzi, tumalikod lang si Medusa at sinulyapan si Yang Yian. Ang kanyang pagkakakilanlan sa sandaling ito ay lingkod ni Yang. Kahit na gusto niyang sampilan si Ling Chanzi hanggang mamatay, kailangan niyang humingi ng opinyon kay Yang Yian, ang master. Ngumiti si Yang Yian sa gilid ng kanyang bibig, bahagyang tumango kay Medusa, at binigyan ng tingin na nagsasabing ikaw ang amo.
Ang ganitong tingin lang ng dalawa ang nagpaunawa sa lahat sa paligid na ang may-ari ng Beauty Snake ay si Yang Yian, at natukoy din na ang Beauty Snake ang unang magdurusa, dahil karamihan sa mga Diyos sa bukid ay inanyayahan na pumunta. Ang mga Overlord, karamihan sa kanila ay nasa level ng God Lord, at makikita ng lahat sa isang sulyap na si Yang Yian ay nasa primary God Lord level. Ang Panginoon ay isang pangunahing Diyos na Panginoon, at ang paglilinang ng magandang ahas ay maaari lamang mababa, hindi mataas. Ito ay normal na pag-iisip ng lahat. Ang pagharap kay Ling Chanzi, isang pangunahing God Lord Evil Boy, na isa ring pangalawang henerasyon mula sa God and Demon Palace, ang God Lord level ay itinuring ding isang malakas na tao, kaya natural na walang kapantay ang Beauty Snake. Nang makita ang eksenang ito, si Ling Chanzi, ang Diyos ng salot, ay medyo nainggit kay Yang Yiyo. Palihim niyang sinabi sa kanyang puso, napakasuklam ng kalbo na ito. May tatlong ganoong kagandahan sa paligid niya. Anak siya ng kaliwang palasyong Panginoon ng Diyos at Demon Palace, ngunit wala siyang ganoong magandang kapalaran. Dapat ay karapat-dapat siyang tamasahin ng magagandang mata ng magandang ahas. Sa pag-iisip nito, hindi maipaliwanag na nagseselo si Ling Chanzi. Tinitigan niya ng masama si Yang Yiyo. Nang ipahiya na sana niya si Yang Yiyo, naramdaman niyang nagdilim ang kanyang mga mata at nawalan siya ng malay sa sumunod na segundo. Bang! Isang mahinang tunog ang narinig. Nakatitig ang lahat sa eksena ng may dilat na mga mata. Isa-isang bamuka ang kanilang mga bibig. Pero, ngunit sa harap ng lahat, marahang iwinagayway ng magandang ahas ang kanyang kamay at sinampal si Ling Chanzi. Pagkatapos si Ling Chanzi ay naging isang pool ng laman at dugo. Ito ay simpleng hindi kapani-paniwala. Maliban sa ilang malalakas na lalaki, hindi nakita ng lahat sa audience ang nangyari. Nakita na lang nila si Medusa na ikinaway ang kanyang mga braso, at pagkatapos, naglaho si Ling Chanzi, ngunit isang pool na pula ang lumitaw sa lupa. Sa sandaling ito, kahit na hindi malinaw na nakikita ng karamihan sa mga tao, naiintindihan nila ang nangyari. Walang duda na sinampal ng magandang ahas si Ling Chanzi hanggang sa mamatay. Natahimik ang buong audience. Maaari mong marinig ang isang pin drop. Makalipas ang ilang sandali, puro ungol lang ang naririnig. Ito ang tunog ng maraming tao na lumulunok ng laway. Hiss, hiss. Sunod-sunod na tunog ng pagsipsip ng malamig na hangin. Ang kaliwang Deputy Palace Master ng God and Demon Palace, ang pinakamamahal na bunsong anak ng Second in Command ng God and Demon Palace, ay sinampal hanggang sa mamatay ng magandang ahas. Ito ay kasing dali ng pagsampal ng lamok hanggang sa mamatay. Kailangan mong malaman na si Ling Chanzi ay isang junior god. Isang Diyos ang isinampal sa isang tumpok ng dugo ng magandang ahas, ang misla na ahas, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Walang sumigaw, walang reaksyon. Natakot si Ling Chanzi na hindi siya mag-react sa kung paano siya namatay hanggang sa kanyang kamatayan. Ang kapangyarihan ng isang sampal ay direktang pumatay sa isang Diyos na Panginoon, at ang katawan at kaluluwa ay nawasak sa parehong oras. Ang isang pangunahing Diyos na Panginoon, kahit na ito ay isang nangungunang, ay hindi maaaring patayin ng walang tunog. Ngunit sa sandaling ito, siya ay nasample hanggang sa mamatay. Namatay sa kamay ng isang Maislan na kagandahang ahas. Pagkatapos mag-react, maraming tao ang tumingin kay Medusa na may iba't ibang mata. Isa-isa silang napuno ng sindek, at syempre higit pa sa takot at takot. Sunod-sunod silang umatras at dumistansya sa magandang ahas sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, naunawaan ng lahat kung anong uri ng pag-iral ang magandang ahas na ito. Ito ay isang pag-iral na hindi maaaring isipin, at ito ay isang tunay na makapangyarihan. Malamang na nalampasan nito ang pagkakaroon ng Diyos ng batas. Alam ng bawat Diyos kung anong kaharian ang higit sa Diyos ng batas. Iyan ang kaharian na inaasam ng bawat Diyos, at lahat sila ay nagsusumikap para dito. Nais nilang hipiwan ito sa pamamagitan ng mga tinek at tinek, ngunit walang sinuman sa milyon-milyong makahihipo nito. Anong kaharian? Ang kaharian ng langit. Sa isip ng 99% ng mga Diyos, ang kaharian ng langit ay ang tunay na pinakamataas na piramide, ang kaharian na kanilang tinitingala. Napakakaunting malalakas na tao sa antas na ito sa buong God Realm. Ang dahilan kung bakit napakaganda ng Sandaudao Palace ay dahil ang master ng palasyo ng Sandaudao Palace ay ang pinakamalakas na tao sa kaharian ng langit. Lahat sila ay talagang mailap. Maraming mga Diyos ang dumating upang lumahok sa engranding kaganapan ng Demon God Dao Palace, hindi lamang upang makipagpalitan ng mga kayamanan, ngunit higit pa para sa layunin na makita ang estilo ng malalakas na tao sa kaharian ng langit, umaasang makakita o magkaroon ng pagkakataong makakuha ng ilang payo mula sa gayong malakas na tao. Ngayon, natatakot ako na ang isang malakas na tao sa kaharian ng langit ay nagpakita sa harap ng lahat. Natakot ako, nagulat, at nagulat. Maraming tao ang tumingin kay Medusa nang may nagbagong tingin, ngunit may ilang matatalinong tao na ibinaling ang kanilang mga mata kay Yang Yiyo sa susunod na sandali. Bakit? Dahil kinonsulta na ni Medusa ang mga mata ni Yang Yiyo noon, at pagkatapos makuha ang tango ni Yang Yiyo, sinampal niya ng sampal si Ling Chanzi hanggang sa mamatay. Tapos, sino si Yang Yiyo na pwedeng humingi ng payo sa Beauty Snake? May nakakita sa watawat noon na ito ay ang Panginoon ng lungsod ng Sky God City.
Ngunit alam ng mga nakakakilala sa Sky God City na ang Sky God City ay isa lamang sa maraming lungsod sa Eternal God Realm, at hindi ito masyadong sikat. At lahat ay tumingin sa kaliwat kanan, si Yang Yian ay isa lamang pangunahing Diyos na Panginoon. Siya ay hindi isang Diyos ng batas o isang pag-iral na lampas sa Diyos ng batas. Ngunit si Pian Pian, tulad ng isang binata sa kritikal na sandaling ito, ay maaaring aktwal na pamunuan ng magandang ahas na malamang na maging isang malakas na tao sa antas ng Heavenly Dao Realm. Siyempre, ang mga nilalang na naruroon ay hindi nakakakita sa pamamagitan ng paglilinang ng magandang ahas. Hulaan nila na siya ay nasa Heavenly Dao Realm, ngunit sa tingin nila ito ay halos tiyak. Kaya si Yang Yian, ang kalbong tao, ay biglang naging misteryoso. Bagamat kakaunti ang mga tao sa Eternal God Realm, mayroon pa ring ilan paminsan-minsan, at ang Eternal God Realm ay orihinal na isang mundo kung saan ang lahat ng lahi ay magkatabi, kaya ang pagkakakilanlan ni Yang Yian bilang isang tao ay hindi karaniwan sa lahat. Ano? Ang lahat ay nagtataka ay, ano ang kanyang pinagmulan? Talagang hindi ito kasing simple ng City Lord ng Sky God City. Hindi pa narinig na may isa pang puwersa ng Dao pala sa Eternal God Realm. Ang isang puwersa na maaaring magkaroon ng isang Heavenly Dao level strongman ay tiyak na isang Dao Palace level na puwersa, hindi lamang isang banal na lungsod o isang simpleng Panginoon. Kabanata 2703 Quasi-Saint Title. Hindi mabilang na mga mata sa madla ang nahulog kina Yang Yiyo at Medusa. Ipinakita pa rin ni Medusa ang aura ng No Entry for Strangers. Walang emosyon ang mga mata niya. Pagkatapos ay bumalik siya kay Yu Linglong at sa Saint of Sun Fox. Nang walang anumang pagbabago, sinampal niya ng sampal si Ling Chanzi hanggang sa mamatay, na parabang sinampal niya talaga ang isang lamok hanggang sa mamatay. Sa kabaligtaran, medyo hindi komportable si Yang Yiyo sa atensyon ng napakaraming mata. Pero, higit pa sa ito ay pagmamataas. Sinampal ni Medusa si Ling Chanzi, ang Diyos ng salot, hanggang sa mamatay, na parabang sinampal niya ito hanggang sa mamatay, at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ang sinumang makasakit sa kanyang babae ay tiyak na mahahatulan ng kamatayan sa kanyang puso. Nakahinga ng maluwag ang sampal ni Medusa. Kung tungkol sa mga kahihinatnan, hindi kailanman naisip niyang ang tungkol dito. Anyway, may dalawang makapangyarihang lalaki sa antas ng Heavenly Dao sa paligid niya, kaya wala siyang dapat ikatakot. Bukod dito, ikaw, ang Plague God of the God at Demon Dao Palace, ang unang nag-provoke, at ang pangunahing punto ay kumilos si Medusa, at hindi siya umimik. Napakasarap sa pakiramdam na makapaligid sa kanya ang mga makapangyarihang lalaki sa antas ng Heavenly Dao. Napatay na niya ang mga ito, kaya wala siyang pakialam sa ibang bagay. Nang biglang tumahimik ang buong lugar. Isang boses ang umalingaw sa buong mundo. Ito ang parang santo na dumating. Pasensya na sa hindi ko pagtanggap sa iyo. Tumigil si Yang Yiyo at tumingin sa Liangyi Gate sa gitna ng plaza. Sa oras na ito, ang Liangyi Gate ay nagniningning ng maliwanag. Pagkatapos ay lumabas ang tatlong figure mula sa banal na liwanag ng gate, na sinundan ng 5, isang kabuoang 8 figure ang lumitaw. Si Lola Sun Fox ay humakbang pasulong at tumabi kay Yang Yiyo, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Panginoon, kung may mangyari mamaya, maaari mong kunin ang mga babae at direktang umalis. Ang Demon God Palace na ito ay talagang pambihira. Ang tatlo sa harap ay pawang malalakas na lalaki sa Heavenly Dao Realm, at ang 5 nasa likod ay pawang mga Diyos ng batas. Kasing aura ng makamandag na ahas ang matandang nasa gitna. Siya ay dapat na isang malakas na tao sa Heavenly Dao Realm na pumasok sa misteryo ng mga panuntunan. Maaaring mas malakas siya kaysa sa makamandag na ahas. Ka-level ko ang dalawang nasa kaliwat kanan na dalawang nasa middle-aged na lalaki at babae. Ang tatlong Heavenly Dao, hindi ko alam kung tatayo sila para kay Ling Chanzi. Pinaikit ni Granny Sun Fox ang kanyang mga mata at tinitigan ang 8 figure na nagmula sa kawalan at sinabing. Medyo nagulat si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na mayroong tatlong Heavenly Dao Realm Masters sa palasyo ng Demon God. Gayunpaman, hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Lola Shaho. Ayon kay Lola Shaho, sa tatlong master sa Demon God Palace, isa lamang sa kanila ang kasing kapangyarihan ni Medusa, at ang dalawa pa ay kapareho niya. Kung ganoon, sa kanya, 3 hanggang 3, para hindi siya matakot sa kanila. Ang dahilan kung bakit ganoon ang naisip ni Yang ay dahil nasa kanya ang Chaos Bell at ang Han Yuan Chi sa Chen Kun Pot. Kung ginamit niya ito ng maayos para tulungan sina Medusa at Lola Shaho, baka hindi siya mahina. Bukod dito, pinigilan niya si Medusa sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng Chaos Bell sa Fiery Sun Desert God Realm. Ngumisi siya at sinabing, Lola, nakalimutan mo na ba na nasa akin ang Chaos Bell? Natigilan si Lola Shaho, at pagkatapos ay sinabi niya ng maluwag, ako ay sobra. Nga pala, narinig lang ni Lola ang salitang Quasi-Saint, ngunit ito ba ay pangalan para sa isang Heavenly Dao Realm Master? Tanong ni Yang Yian kay Lola Shaho. Tumango si Granny Sun Fox at sinabing, oo, sa Eternal God Realm, ang pangkalahatang titulo para sa mga strongmen ng Heavenly Dao Realm ay Quasi-Saint, at ang titulo pagkatapos ng Super Heavenly Dao Realm ay Saint Venerable. I see, tumango si Yang Yiyo para ipakita na naiintindihan niya.
Nakahinga ng maluwag si Lola San Fox sa sandaling ito. Sa pag-iisip tungkol sa kapangyarihan ng Chaos Bell ni Yang Yiyo, kung si Yang Yiyo ang may Chaos Bell, maaaring hindi siya matakot sa kanila kung talagang may conflict siya sa Demon God Palace. Habang kausap ni Yang Yiyo si Granny San Fox, dumating na ang tatlong Heavenly Daos na lumabas sa Liangyi Gate at ang 5 Dharma Gods. Sa oras na ito, tanging magalang na pagbati lamang ang narinig sa paligid. Pagbati sa Demon Venerable, pagbati sa dalawang santo. Nakita ng lahat ng mga Diyos sa audience ang tatlong Heavenly Dao Realm Strongmen ng Demon God Palace at ikinuyom ang kanilang mga kamao para batiin sila. Narinig ni Yang Yiyan ang pagbati ng lahat, at sa pagkakataong ito ay nahulaan niya nang hindi tinatanong na ang titulo ng Demon Lord ay ang Grand Palace Master ng Demon God Palace, at ang dalawang santo ay natural na ang dalawang Deputy Masters ng palasyo sa kaliwa at kanan. Ngayon lang, sinabi ni Lola Xiaoho na ang pangkalahatang titulo ng malakas sa Heavenly Dao Realm sa Eternal God Realm ay Quasi-Saints, kaya normal lang para sa lahat na tawagin silang dalawang santo para sa mukha. Ang matandang lalaki na nagsasabing si Xiong ay ang Grand Palace Master ng Demon God Palace. Ngumiti siya at kumaway bilang senyales sa lahat na huwag maging magalang. Sa oras na ito, hakbang-hakbang siyang naglakad, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nasa Medusa. Ngayon lang, naramdaman ni Xiong Yutian ang napakalakas na hininga sa Demon God Palace. Naramdaman niya kaagad na ito ay hininga ng isang malakas na tao sa parehong antas, at ito ay medyo hindi pamilyar. Iilan lang ang mga Diyos ng Heavenly Dao level sa buong Eternal God Realm, at kilala niya silang lahat, ngunit medyo hindi pamilyar ang hininga na ito, at naramdaman niyang ang hiningang ito ay may dalang pagpatay na layunin. Ito ay hindi karaniwan. Dahil lumitaw ito sa pintuan ng kanyang Demon God Palace. Mabilis niyang tinawag ang dalawa pang Panginoon ng palasyo at ang 5 dakilang Diyos na lumabas. Ang bawat malakas na tao sa antas ng Heavenly Dao ay hindi pangkaraniwan, at kailangan mong lumabas at tingnan. Alam ni Xiong Yutian kung ano ang iniisip ng antas na ito ng malakas na lalaki. Nang lumabas ang resulta, nakatanggap na siya ng ulat mula sa kanyang mga nasasakupan na isang babaeng ahas ang pumatay kay Ling Chanzi, ang anak ng kaliwang Deputy Master ng palasyo ng God and Demon Palace. Natural na alam ni Xiong Yutian ang tungkol kay Ling Chanzi, isang salot na Diyos at masamang batang lalaki na gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan, ngunit wala siyang pakialam kung hindi siya isang disipulo ng kanyang Demon God Palace, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay direktang papatayin. Alam ni Xiong Yutian na karapat-dapat mamatay si Ling Chanzi, at wala siyang pakialam sa God at Demon Palace. Sa katunayan, ang tatlong malalaking palasyo ay may sariling bukas at lihim na pakikibaka, at siya ay napakasaya na pinatay. Dahil ang ibig sabihin nito ay magkakaroon ng isa pang kaaway ang God at Demon Palace sa antas ng Heavenly Dao. Paglabas niya, nakita niya si Medusa, na talagang isang Heavenly Dao level powerhouse, at isa ring Heavenly Dao spirit na pumasok sa stage ng Mystery of Rules. Bagamat parang kakapasok lang niya, mas malakas pa rin siya kaysa sa dalawang deputy na master ng palasyo sa tabi niya, na naging dahilan upang hindi siya pabayaan ni Xiong Yutian. Siya nagmamadaling sumigaw ng isang salita na hindi malugod na tinatanggap mula sa malayo, at dumiretso sa Medusa, kinulong ang kanyang mga kamao at ngumiti, Dao Yu, ikinalulungkot ko ang pagpapabiye sa aking Demon God Palace. Napakagalang ng kanyang tono. Nalalapit na ang Demon God Palace Conference, at hindi siya ng ahas na gumawa ng kaaway ng walang dahilan. Talagang hindi pa niya nakita ang magandang ahas na ito, at iniisip pa rin niya kung saan nanggaling ang Heavenly Dao powerhouse na ito. Ang Medusa sa sandaling ito ay natural na may kilos ng isang malakas na tao. Nang makita ang magandang ugali ni Xiong Yutian, naikuyom din niya ang kanyang mga kamao at sinabi, Medusa ng maapoy na disyerto, sundan ang aking Panginoon. Si Medusa ay may malamig na ugali, kakaunti ang pagsasalita, at hindi mahusay sa pakikisalamuha. Tumugon lang siya ng isang salita, at sabay tingin kay Yang Yiyo, ibig sabihin ay sabihin kay Xiong Yutian na kung mayroon ka, mahahanap mo ang aking Panginoon. Ang kanyang sulyap ay halos masiraan ng loob ang dalawang Deputy Masters ng palasyo at ang 5 dakilang Magic God na pinamumunuan ni Xiong Yutian. Guro. Ang master ng isang makapangyarihang tao ng Heavenly Dao. Sino ang makakapidyo sa Panginoon ng isang makapangyarihang tao ng Heavenly Dao? Sa tiyan na puno ng pagdududa, sinundan ni Xiong Yutian ang mga mata ni Medusa at nahulog kay Yang Yiyo. Natigilan siya. Si Yang Yiyo ay isang junior god lamang. Paano siya magiging master ng isang makapangyarihang tao sa antas ng Heavenly Dao? Masama ang pakiramdam ni Xiong Yutian at naisip na sinasadya siya ni Medusa. Nang sumimangot siya at may gustong sabihing biro sa kapwa Daoist, nakita niya ang biyenang San Fox sa tabi ni Yang Yiyo. Biglang kumirot ang puso niya. Isa pang eksperto sa antas ng langit na Dao, at isa pang hindi pamilyar na mukha. Sabay-sabay na lumitaw ang dalawang eksperto sa antas ng langit na Dao, na nagpabagabag kay Xiong Yutian. Kailan naging napakawalang halaga ng mga eksperto sa antas ng Heavenly Dao? Aabuti ng milyon-milyong taon para makagawa ng ang buong God Realm. At ngayon dalawa na sila. Kabanata 2704, isang malakas na tao higit pa sa Quasi-Saint. Nakita ni Lola San Fox ang mga mata ni Xiong Yutian na bumagsak sa kanya,
At pagkatapos ay tumingin sa mga ekspresyon ni Yang Yian at ng mga tao sa audience, at agad na naunawaan kung ano ang gagawin. Siyempre, alam ni Granny Sun Fox na ang pinakamahalagang bagay na dapat alagaan ay ang mukha ni Yang. Dahil si Yang ang master. Alam din niya na kailangan niyang magsalita sa oras na ito, at kailangan pa rin niyang magkaroon ng wastong kagandahang asal ng isang malakas na lalaki. Lumapit si Granny Sun Fox at sinabi kay Xiong Yutian, ang siyam na buntot na tiyan siya ng Sun Fox clan sa Fiery Sun Desert ay bumabati sa Palace Master Xiong. Kay Xiong Yutian. Dumadagandong lang ang puso. Ano ang isang tao? Ito ay isa pang malakas na tao mula sa Fiery Desert. Matagal na siyang nasa Eternal God Realm, ngunit wala pa siyang narinig na malakas na tao sa antas ng Heavenly Dao sa Fiery Sun Desert, at dalawa sila ng sabay-sabay. Siyempre, ang Eternal God Realm ay malawak at walang hanggan. Hindi ibig sabihin na hindi niya alam ay wala na. Maraming malalakas na lalaki ang nagtatago at nagsasanay sa mundong ito. Nang mamulat si Xiong Yutian, nagmamadaling hinawakan ni Xiong Yutian ang kanyang mga kamay at sinabing, kilalanin ng kapwa Daoist na si Tian siya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng dalawang malasanto sa maapoy na disyerto. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. Congratulations! Dahil pareho silang mga Heavenly Dao level masters, kahit na ang cultivation ni Xiong Yutian ay mas malakas kaysa kay Lola Xiao, magkaparehas pa rin sila sa Heavenly Dao realm at hindi nawala ang kanilang ugali. Nang marinig ng mga master ng Demon God Dao pala sa likod ni Xiong Yutian at ng lahat ng mga Diyos sa audience ang sinabi ni Xiong Yutian kay Lola Xiao, lahat sila ay nabigla ng hindi masabi. Isa pang kwasisan. Sa isang kisap mata, nakita ng lahat ang 5 Heavenly Dao level masters sa eksena. Ito ay talagang nagkakahalaga ng trip. Ang hitsura ng dalawang bagong Heavenly Dao masters ay nakakagulat, ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang sumunod na sinabi ni Lola Xiao. Lola. Bahagyang ngumiti si Xiao at sinabi kay Xiong Yutian, Palace Master Xiong, ito ang aking master. Nang walang anumang dagdag na salita, bahagyang yumuko si Lola Xiao kay Yang Yiu at ipinakilala si Yang. Dahil alam ni Granny Sun Fox ang kaunti tungkol sa iniisip ni Yang, at dahil lumabas na sila ni Medusa, natural na hindi nila makakalimutan si Yang Yiu, ang master, kung hindi ay magiging kawalang galang ito. Talagang nabigla si Xiong Yutian sa mga salita ni Lola Sun Fox. Mabuting tao, hindi sapat ang isang quasi-saint, at mayroong dalawa. Anong klaseng background mayroon ng taong ito, na maaari niyang hayaang tawagin siyang master ng dalawang makalangit na Dao quasi-saints? Ang mga mata ni Xiong Yutian ay hindi maiwasang mahulog muli kay Yang Yiu. Gaano man niya ito tingnan, si Yang Yiu ay isang tao lamang sa pangunahing antas ng Panginoon ng Diyos sa kanyang paningin. Ngunit tinawag siyang Panginoon ng dalawang quasi-saint na si Pian Pian. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang taong maaaring maging master ng quasi-saint ay dapat na isang transcendent na dakilang santo. Pero, si Yang Yiu ay isang pangunahing Diyos na Panginoon ng tao. Maaaring ang taong ito ay hindi kasing simple ng tila pangunahing Diyos na Panginoon. Ito ay dapat na. Kung hindi, sino sa mundo ang makakapagpayuko sa isang quasi-saint ng Heavenly Dao? Hindi. Hindi ko pa ito narinig. Hindi lamang ang puso ni Xiong Yutian ang kumikibo, ngunit ang mga mata ng lahat ay malapit nang bumagsak sa lupa. Ito ay simpleng nakakasira ng lupa. Lahat ay tumingin kay Yang Yiu nang may pagtataka. Masyadong. Natahimik ang buong lugar. Ahem. Nakita ni Lola Sun Fox na nalilito si Xiong Yutian, kaya bahagya siyang umubo para ipaalala kay Xiong Yutian, ang Grand Palace Master ng Demon God Palace, ibig sabihin, huwag mong iwanan ang aking amo. Nakakahiya, hindi ba? Sa katunayan, hindi masyadong comfortable siyang nang walang lahat ng tingin sa kanya. Sa kabutihang palad, inalagaan ni Lola Sun Fox ang mukha ng kanyang amo at sa wakas ay nailigtas siyang mula sa kahihiyan. Ngunit may higit na pagmamataas. Imposibleng maging low-key, at ang ilan sa kanila ay direktang lumabas ng langit. Isipin mo, kakaunti lang talaga ang mga tao sa mundo na maaaring igalang bilang mga master ng malalakas na lalaki sa antas ng Heavenly Dao. Ginawa niya. Magiging kasinungalingan kung sabihin na hindi nagmamayabang siyang sa sandaling ito. Nagising si Xiong Yutian mula sa kanyang panaginip sa pamamagitan ng paalala ni Lola Xiao. Bagamat mayroon siyang malaking pagdududa sa kanyang puso, kailangan niyang seryosohin si Yang Yian. Kailangan niyang seryosohin ang taong maaaring maging master ng dalawang Heavenly Dao level masters, kahit saang larangan man siya ng cultivation. Sa isip ni Xiong Yutian, si Yang Yian ay tiyak na hindi kasing simple nang nakikita niya. Curious talaga siya kung sino siya. Ang pangunahing punto ay kung bakit dinala niya ang mga tao sa kanyang Demon God Dao Palace. Sinasabi na ang gayong makapangyarihang tao ay minamaliit ang kaganapan sa Dao Palace na ginanap ng kanyang Demon God Dao Palace, tama ba? Sa pag-iisip ng gayon sa kanyang puso, si Xiong Yutian ay bumalik sa kanyang katinoan na may dalawang, oh. Siya ay same time na yumuko kay Yang Yian at sinabing, nakita ko. Nakita ko na itong senior. Hindi talaga alam ni Xiong Yutian kung paano haharapin si Yang Yian. Kung sinabi niyang quasi-sant, mukha siyang pangunahing Diyos. Hindi nararapat na tawagin siyang parang santo. Kung sinabi niyang hindi, siya ang master ng dalawang Heavenly Dao quasi-sant masters.
Nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, tinawag siya ni Xiong Yutian na senior, na hindi nakakaramdam ng bastos at iniligtas ang mukha ng malakas na lalaki. Ngunit ang kanyang pagtawag sa kanya na, senior, ay hindi nakikitang nagtaas ng katayuan ni Yang Yian sa buong audience, mas mataas pa kaysa sa kanyang katayuan bilang Palace Master ng Demon God Palace. Dahil siya ay nasa Heavenly Dao Realm, at si Lola Xiaoho at Medusa ay kapareho niya, kaya maaari lang silang maging ganito. Hindi inisip ni Xiong Yutian na may mali sa pagsasamantala ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, sa kanyang puso, si Yang Yiyo ay isang transcendent na pag-iral, isang nakatago at makapangyarihang tao. Siya ay tiyak na hindi isang simpleng Diyos Panginoon gaya ng nakikita niya. Marahil siya ay isa ng malakas na tao na nalampasan ng quasi-saint. Nasaan si Yang? Nang makita si Xiong Yutian na yumuko at binabati siya sa kanyang puso, biglang napuno ng saya ang kanyang puso. Naisip din niya na itinuring siya ni Xiong Yutian bilang isang malakas na tao na mas mataas kaysa sa Heavenly Dao dahil sa Granny Sandfox at Medusa. Siyempre, ang bagay na ito ay hindi maaaring ilantad, at maaari lamang siyang magpanggap hanggang sa wakas. Anyway, sina Granny Sandfox at Medusa ang may pananagutan dito, kaya hindi siya natakot. Tuwang-tuwa si Yang sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay nagkukunwaring nakaka-relax na may kaunting pag-iwas. Casual siyang kumaway kay Xiong Yutian at sinabing, Palace Master Xiong, masyado kang magalang. Narinig ko na ang seremonya ng Daos ng Demon God Palace ay napakasigla, at maraming banal na bagay mula sa langit at lupa ang lilito sa seremonya, kaya pumunta ako dito para tingnan. Wala na akong ibang gagawin. Sana hindi kita ginulo. Isang karangalan para sa aking Daos Palace na maaari kang bumisita sa Demon God Palace. Paano kita maaabala? Si Xiong ang nabigo sa pagtanggap sa iyo. Kung ganoon, mangyaring anyayahan si Senior Yang na bisitahin ang aking palasyo at bigyan ako ng ilang payo. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Xiong Yutian nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yiyo. Sa kanyang pag-unawa, si Yang Yiyo ay isang reclusive at makapangyarihang tao na hindi kailanman dumating sa mundo. Siya ay dumating dito sa isang kapritsyo at nagkataong nabalitaan ang tungkol sa pagpupulong ng Demon God Palace at sumali sa kasiyahan. Hanggat hindi siya manggugulo, magiging maayos ang lahat. Para naman kay Ling Chanzi na kamamatay lang ni Medusa, automatikong hindi siya pinansin ni Xiong Yutian. Kung ang iyong Diyos at Demon Palace ay makikipag-away sa isang malasanto para sa kapakanan ng isang alagad ng isang Diyos, kailangan niyang umasa sa pinakamahusay. Anyway, ang ama ni Ling Chanzi, ang kaliwang Deputy Palace Master of the God at Demon Palace, ay hindi na bumalik. Ang pinunong dumating sa pagkakataong ito ay si Ling Chanzi, ang masamang binata, at ang iba pa ay ilang alapiers. Naturally, hindi sila nang ahas na gumawa ng gulo para kay Medusa, maliban kung ang tatlong matandang immortal ng Diyos at Demon Palace ay dumating ng personal. Hindi kailangang matakot kung sila ay dumating, dahil ang mga tao ay hindi pinatay ng kanilang mga tao mula sa Demon God Palace. Kung ang God at Demon Palace ay maaaring magkasalungat sa dalawang malasanto ng langit sa ilalim ni Yang Yiyo, ang Demon God Palace ay magiging masaya na makita ito. Sa pakikinig sa magalang na mga salita ni Xiong Yutian, lihim na sinabi ni Yang sa kanyang puso, mukhang mas malaki ng kaunti ang pagkakataong makahanap ng prutas ng ginseng sa pagkakataong ito. Buti na lang. Chapter 2705. Kung hindi ka pumayag, lumapit ka sa akin. Sa isip ni Yang, ang mapagkakamalang maisip ni Xiong Yutian na siya ay isang malaking tulong ay magiging malaking tulong sa kanyang paghahanap ng prutas na ginseng. Hindi ba ito ay isang bagay ng pagbibigay ng mukha? Kung talagang lumabas ang ginseng fruit sa Dao Palace Conference, kahit na may makipagkompetensya para dito, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses kay Xiong Yutian bilang isang foil. Alam ni Yang na ang kanyang kasalukuyang katayuan at posisyon ay itinaas ng maraming hindi nakikita, na talagang kahanga-hanga. Hindi mahalaga kung ano, ito ay mahusay. Sa kasong ito, kailangan kong guluhin si Palace Master Xiong. Nagpasya si Yang na ang malalaking shot na ito ay magpapanggap na pinakamahusay, kaya umakyat na lang siya sa hagdan at agad na tinanggap ang imbitasyon ni Xiong Yutian. Sa oras na ito, ang kanyang katayuan at posisyon ay nabaligtad, at hindi na siya maihahambing sa Lord of the Sky God City. Sa foil ng Granny Sandfox at Medusa, naging transcendent na siya. Sa oras na ito, ang lahat sa madla ay may mga ekspresyon ng inggit at paninibugho. Bakit? Sa buong Eternal God Realm, walang sinuman ang maaaring parangalan bilang senior ng Palace Master ng Demon God Dao Palace, at ituring bilang isang kilalang panauhin sa isang pangungusap. Ngunit si Yang Yiyo ay mayroon nito. Gayunpaman, alam ng lahat na wala silang magagawa tungkol dito, dahil mayroon siyang 2 Heavenly Dao level Master sa ilalim ng kanyang utos. Siyempre, itinuring ng lahat, tulad ni Xiong Yutian, si Yang Yiyo bilang isang transcendent na nilalang, at karapat-dapat siya sa paggamot na ito. Sumunod, personal na pinangunahan ni Xiong Yutian at inimbitahan si Yang Yiyo na pumasok muna sa Demon God Dao Palace. Ngunit sa sandaling ito, isang hindi nasisiyahang boses ang umalangaw sa karamihan. Palace Master Xiong, mangyaring gumawa ng desisyon para sa ating Diyos at Demon Dao Palace. Sa sandaling ito, agad na nakatuon ang mga mata ng lahat sa pinanggalingan ng boses.
Napatingin ang lahat, at sa wakas ay nagsimula na ang palabas. Dahil ang taong nagsalita ay mula sa God and Demon Dao Palace. Siya ay isang matandang lalaki, nakasuot ng damit ng palasyo ng Diyos at Demon Dao, at madaling makilala. Ito ang tamang opening mode. Ang batang anak ng Palace Master Zuofu ng Diyos at Demon Dao Palace ay sinampal ng isang tao. Sa una, walang tunog, dahil sa gulat at takot, at marahil ay dahil ang mga tao ng Demon God Dao Palace ay lumitaw ngunit walang oras. Ang iba pang dalawang palasyo ng Dao ay natural na magpapadala ng mga tao upang panuurin ang kaganapan sa Dao Palace ng Demon God Dao Palace. Bilang mga palasyo ng Dao na may parehong pangalan, natural na gusto nilang magligtas ng mukha at magpakitang gilas, kaya hindi sila magpadala ng kahit isang tao. Sa katunayan, mayroong libu-libong tao sa harap ng palasyo ng Diyos at Demon Dao, ngunit ang pinuno na dumating upang kumatawan sa palasyo ng Diyos at Demon Dao ay si Ling Chanzi. Gayunpaman, ang masamang binata ng Plague God na ito ay nasanay sa pagiging walang prinsipyo at dominanti, lalo na sa pagnanasa. Nang makita niya ang tatlong Diyosa na sina Medusa, Yulinglong at Sun Fox Saint, nalantad ang kanyang tunay na kulay at tumakbo siya palabas para kumilos na parang isang masamang binata. Ngunit hindi niya inaasahan na tatama siya sa bakal na plato at makakasagasa kay Medusa, ang malakas na tao ng Heavenly Dao. Ang kinahinatnan ng pagkakasala sa Heavenly Dao Quasi Saint ay natural na mawalan ng buhay. Sa oras na nag-react ang mga tao ng God at Demon Dao Palace, naging midpiece na si Ling Chanzi. Ang tatlong master ng palasyo ng Demon God Palace ay lumitaw sa pagkabigla at tinawag ang titulong Quasi Saint. Bago sila natauhan, lumabas ang isa pang Quasi Saint. Pagkatapos ay tinawag ni Xiong Yutian si Yang Yian na isang senior. Dahil dito, ang mga Diyos at demonyo ng God at Demon Palace na sumunod kay Ling Chanzi ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Sa harap ng malakas na tao ng Heavenly Dao, ipinadala lamang nila ang kanilang mga ulo sa harapan. Ang ang maaaring makipagbuno ay ang Palace Master of the God at Demon Palace. Sa isang kisap mata, siya ay aanyayahan ni Xiong Yutian sa Demon God Palace. Ngayon ang mga Diyos at demonyo ng Diyos at Demon Palace ay nababalisa. Kahit na si Ling Chanzi ay isang masamang batang Diyos ng salot, at hindi nila gusto si Ling Chanzi, hindi nila matitiis na si Ling Chanzi ay anak ng pangalawang in-command ng God at Demon Palace, ang kaliwang Deputy Master ng palasyo. At sa pagkakataong ito ay dumating sila upang kumatawan sa palasyo ng Diyos at demonyo. Kung wala silang ginawa, walang sinabi, at hayaang umalis ang mamamatay tao, tiyak na madudurog ang kanilang kaluluwa ng kaliwang Deputy Master ng palasyo. Ang punto ay ang mukha ng Diyos at Demon Palace ay mawawala na mula ngayon. Sa oras na iyon, ang Grand Palace Master ay maaaring hayaan silang mamatay ng 10,000 beses. Iniisip ang mga kahihinatnan na ito. Ang pinuno ng God and Demon Palace ay tumayo at sinabi ito. Hindi siya nang ahas na tanungin si Medusa ng direkta, lalo na si Yang Yiu, na mukhang mas misteryoso, ngunit pumunta siya sa Palace Master ng Demon God Palace, Xiong Yutian, para umapela para sa hustisya. Dahil ito ang teritoryo ng kanyang Demon God Palace, at ang God and Demon Palace at ang Demon God Palace ay pantay na sikat. Naniniwala ako na anuman ang mangyari, may sasabihin si Xiong Yutian. Mabuti man o masama, gusto ng Diyos at palasyo ng demonyo, para magkaroon siya ng dahilan pagkabalik niya. Tapos, napaawang ang bibig ni Xiong Yutian. Nangyari pa rin ang kanyang inaalala, dahil sa teritoryo ng kanyang Demon God Palace, kahit na ano paman, si Ling Chanzi, ang masamang binata, ay napatay, kailangan niyang magbigay ng paliwanag sa God at Demon Palace, kung hindi ay hindi susuko ang tatlong matandang immortal ng Diyos at Demon Palace. Alam ito ni Xiong Yutian. Ngunit hindi siya natakot, dahil pareho ang kapangyarihan at lakas ng tatlong malalaking palasyo. Walang natatakot sa sinuman. Ngunit kung wala siyang sasabihin sa harap ng napakaraming Diyos, hindi maiiwasang mabot-iko siya. Sino ang maglalakas loob na pumunta sa Dao Palace Conference ng kanilang Demon God Dao Palace sa susunod? Ngunit ano ang dapat gawin ni Xiong Yutian? Dapat ba niyang tanungin si Medusa? O sisihin si Yang Yian at humingi ng paliwanag? Hindi ba ito kalokohan? Gusto ni Xiong Yutian na sampilan ang Diyos ng batas ng Diyos at Demon Palace hanggang mamatay. Ibinaling niya ang kanyang ulo at kinusot ang kanyang mga mata upang titigan ang Diyos ng batas, ngunit may ngiti sa kanyang mukha, iniisip niya kung paano sasagutin ang tanong na ito. Ang God of Law of the God at Demon Palace ay tinitigan ni Xiong Yutian, ang pinakamalakas na tao sa Demon God Palace, at siya ay pinagpawisan ng malamig. Alam niya na ang kanyang mga salita ay makakasakit kay Xiong Yutian, ngunit sa pagharap kay Yang Yiu na tila mas misteryoso at kay Medusa na pumatay ng mga tao nang walang pagpipigil, maaari lamang niyang kagatin ang bala at masaktan si Xiong Yutian. Sa oras na ito, tumawa si Yang Yiu at direktang sinabi, galing ka sa God and Demon Palace, tama ba? Oo, ako si Xiao Wan, ang Diyos ng batas ng Diyos at palasyo ng demonyo. Hindi talaga inaasahan ni Xiao Wan na kakausapin siya ni Yang Yiu ng direkta. Hindi inisip ni Xiao Wan na ang taong ito, na tinawag na master ng dalawang malasanto,
ay hindi ang Panginoon ng mga Diyos sa ibabaw, ngunit isang mas malakas na tao na nalampasan ang antas ng Heavenly Tao. Kahit na sila ay mga kaaway, si Xiao Wan ay hindi ng ahas na hindi masiyahan. Sa halip, siya ay medyo nanginginig, sa takot na ang ginoong ito ang unang malungkot at papatayin silang lahat. Bahagyang ngumiti si Yang Yiu at sinabing, maganda ang mood ko ngayon, kaya hindi na ako mag-abala sa iyo. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon ng palasyo na si Medusa, ang aking subordinate na si Yang Yiu, ang pumatay kay Ling Chanzi. Wala itong kinalaman sa Demon God Palace. Si Ling Chanzi ay bastos at karapat-dapat na mamatay. Kung ang Diyos at ang Demon Palace ay hindi kumbinsido dito. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, hindi na siya muling tumingin sa God of the God at Demon Palace. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya kay Xiong Yutian, Palace Master Xiong, alis na tayo. Dalhin mo ako sa Demon God Palace mo. Sa oras na ito, tumaas ng husto ang pabor ni Xiong Yutian kay Yang Yiu. Nang siya ay nag-aalala tungkol sa kung paano sasagutin ang mga salita ng Diyos at palasyo ng demonyo, hindi niya inaasahan na si Yang Yiu ang direktang kukuha ng responsibilidad, at ang kanyang mga salita ay labis na nangingibabaw, kaya ang palasyo ng Diyos at demonyo ay direktang lumapit sa kanya. Magkaroon ng responsibilidad at lakas ng loob. Naisip ni Xiong Yutian na ito ay isang tanda ng isang malakas na tao, na hindi siniseryoso ang Diyos at Demon Palace. Sa pag-iisip nito, lalo pang iginalang ni Xiong Yutian si Yang Yian, iniisip sa kanyang sarili, karapat-dapat siyang maging Panginoon ng dalawang malasanto. Kabanata 2706, Divine Tower. Natural, gusto niyang na makuha ang pabor ni Xiong Yutian, kaya tumayo siya at sinadya ang mga salitang ito. Ang epekto ay tila napakaganda. Nakita niya ang hitsura ng pabor sa mga mata ni Xiong Yutian. Ngayon ay mas gamaan ang loob ni Yang. Mula nang makuha niya ang prutas na ginseng sa Sky God City at lumitaw ito sa Demon God Dao Palace, lahat ng ginawa niya ay nakasentro sa prutas na ginseng. Ito ay isang ganap na hindi inaasahang pakinabang upang makilala ang dalawang dakilang Diyos, Medusa at Sun Fox Granny, sa kalagitnaan. Ngayon, sa foil ng Sun Fox Granny at Medusa, siya ay naging isang napakalakas na tao sa mata ng iba, na nakakatulong sa kanyang susunod na hakbang upang makuha ang mga benepisyo ng ginseng fruit. Kaya tinanggap niyang ang paggalang kay Xiong Yutian at ang pagkamangha ng lahat. Mula ngayon, ang kanyang pagkatao ay isang misteryoso at makapangyarihang super strong na tao. Hanggat kaya niyang bluff ang mga tao, makuha ang prutas ng ginseng, at sa wakas ay maibalik si Yu Linglong, gagawin niya ito. Delikado man siya o hindi, gagawin niya ito ngayon. Anyway, kung bumagsak ang langit, may Medusa at Sun Fox Granny pa rin. Alam niyang na medyo malalim ang kanyang kinahuhumalingan, ngunit sa kanyang palagay, ito ay isang magandang bagay. Kung malalaman ng mga tao na siya ay talagang isang Master God, hindi siya nag-aalala. Anyway, I never said na super strong man ako, kayo naman ang nag-isip. It's none of my business. Tungkol naman sa palasyo ng Diyos at demonyo. Hehe, hayaan mong si Medusa ang sisihin dito sa ngayon. Tsaka wala naman talaga siyang pakialam. Sa paghusga mula sa antas ng malalakas na lalaki sa Demon God Palace, dahil ang tatlong malalaking palasyo ay pantay na sikat, lahat sila ay nasa parehong sitwasyon. Ang pinakamakapangyarihang Panginoon ng palasyo ng Demon God Palace, si Xiong Yutian, ay nasa antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao Realm, ang parehong antas ng Medusa. Siyempre, medyo mas malakas siya kaysa Medusa, ngunit iyon ay dahil na unang pumasok si Xiong Yutian sa mga panuntunan ng misteryo kaysa sa Medusa, at pareho sila. Ang iba pang mga Deputy Masters ng palasyo ay kapareho ni Lola Xiaoho, lahat sila ay nasa Heavenly Dao Realm at hindi pa nakapasok sa stage ng Rules of the Mystery. Ayon sa kalkulasyong ito, ang God at Demon Palace ay dapat na halos pareho. Kung talagang dumating ang God and Demon Palace para manggulo, maliban na lang kung dumating ang tatlong master ng palasyo, naniniwala siya na kakayanin ito ni Medusa at Lola Xiaoho kung mas mababa ang dumating. Kung idinagdag niya ang kanyang Chaos Bell sa kanyang kamay, kahit na ang tatlong master ng palasyo ng Diyos at Demon Palace ay lumabas ng magkasama, hindi ito magiging malaking bagay. Sa karamihan, tatakas sila kung hindi sila manalo. Hindi siya naniniwala na ang kabilang partido ay maaaring panatilihin ang mga ito. Kaya siyang ay may napaka-positibong plano sa kanyang isipan. Sinadya niyang magpanggap sa harap ni Xiong Yutian minsan, at maganda ang epekto. At si Xiao Wan, ang Diyos ng batas ng Diyos at Demon Palace, ay hindi nang ahas na umutot. Pinapanood si Yang Yiu at ang kanyang partido na iniimbitahan sa Demon God Palace ni Xiong Yutian. Para sa mga taong ito sa God and Demon Palace, wala na silang mukha para manatili pa. Ang masamang binata na si Ling Chanzi ay pinatay at nawala ang kanyang mukha. Sa oras na ito, makakaalis lang si Xiao Wan kasama ng mga tao. Bumalik at iulat ang kamatayan. Nakuha rin niya ang dahilan na gusto niya, at hindi siya mapaparusahan ni Deputy Palace Master Zhuo pagkabalik niya. Umalis ang mga tao ng God at Demon Palace, ngunit si Yang ay personal na dinala sa Demon God Palace ni Xiong Yutian. Sa isip ni Yang Yian, ang Demon God Palace ay tulad ng kanyang naisip.
Gaya ng inaasahan, pagkatapos makapasok sa tarangkahan ng Liangye, mayroong isang banal na mundo. Ito ay mas mataas kaysa sa Sky God City. Una sa lahat, ang lugar ay malaki na hindi maiiwasan. Ito ay tulad ng isang mundo, ngunit ang mundong ito ay ang lahat ng teritoryo ng Demon God Palace, at walang dagdag na kapangyarihan mula sa alinmang panig. Pangalawa, ang antas ng banal na kapangyarihan ay napakakapal na ito ay halos atomized. Pagkatapos, ang bawat talim ng damo at bawat puno sa mundong ito ay nasa anyo ng isang duwende. Sila lahat ay may pagkadyos at maaaring mag-transform sa isang anyo. Ito ay katulad noong pumunta siya sa Human Emperor Road kung saan naroon si Foxy. Ang mga bulaklak, halaman, at mga puno ay pawang 3 pulgadang haba ng mga duwende. Kung saan man sila dumaan ay sumasayaw at kumakanta ang mga duwende na nagpakalma sa mga tao. Naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili, talagang nararapat itong maging isa sa 3 banal na lugar sa Eternal God Realm. Hindi katakataka na maaari itong magmana ng mahabang kasaysayan at matawag na Daos na palasyo, na karapat-dapat sa pangalan nito. Sa totoo lang, medyo naiingit si Yang. Siyempre, sa God Realm kung saan siya naroroon, ang mundo na nagmana ng Qiankun Temple, ay mayroon ding ganitong uri ng God Realm scene, ngunit pagkatapos ng paghina ng Qiankun Temple, walang ganoong kasiglahan na kapaligiran gaya ng Demon God Dao Palace. Sa paglalakad sa daan, ang mga kakaibang taluktok ng mga sagradong bundok ay nakikita at espiritual, at ang daan ay automatikong nabuksan nang sila ay dumaong. Mayroong hindi mabilang na mga templo at ateks na lubhang kahanga-hanga. Ang pangunahing punto ay tila walang mga bakas ng artificial na konstruksyon. Tila ang lahat ay natural at lumaki sa likas na napakaganda. Sa likod niya, may mga buntong hininga. Siya ay inanyayahan, at natural, ang iba ay walang pagbubukod. Hindi ito gagawin ng mga tao ng Demon God Dao Palace na masyadong pangit. Bumukas ang gate na may 2 elemento, at pumasok ang mga tao mula sa lahat ng puwersa. Para sa God Realm scene ng Demon God Dao Palace, maging ang mga Diyos na nauna o ang mga Diyos na unang dumating, lahat sila ay namangha. Sinundan niyang si Xiong Yutian, kasunod sina Medusa at Lola Xiaoho sa kaliwa at kanan, sinundan ni Yu Linglong, ang santo ng Xiaoho, Huang Shulang, at iba pa. At umakyat sa Dao Palace Mountain ng Demon God Dao Palace. Pagkatapos, ang mga gwardya ay inayos sa isang hiwalay na patio, habang si Yang Yiu ay inayos sa isang siyam na palapag na gusali sa tuktok ng Daoist Palace. Sa mga salita ni Xiong Yutian, ito ang pinakamataas na VIP temple sa buong Yaoshan Daoist Palace, kung saan matatanaw ang magagandang tanawin ng tunay na Divine Realm, na may sapat na Divine Energy. Ang ika-9 na palapag ng gusali ay may Dao Perception na iniwan ng mga ninuno ng Yaoshan Daoist Palace, na maaaring bisitahin sa kalooban. Siyempre, ang paggamot na ito ay limitado kay Yang Yiu at ilang iba pa. Noong nakaraan, mabibilang sa isang banda ang bilang ng mga taong maaaring bumisita o maninirahan dito. Medyo nasiyahan siyang sa ayos ni Xiong Yutian. Medyo nahiya siya at tanging pasalamat lang ang nagawa niya. Pagkatapos gawin ni Xiong Yutian ang pag-aayos, dumating ang isang batang lalaki upang iulat na personal na dumating ang master ng Shimu Dao Palace, at mayroon ding mga tao mula sa ilang sinaunang puwersa. Sa sitwasyong ito, sinabi ni Xiong Yutian kay Yang Yian, "Senyor, mangyaring magpahinga sandali. Bilang host, kailangan kong makipagkita sa ilang mga matandang kaibigan." Pagkalipas ng 3 buwan, opisyal na magsisimula ang kaganapan sa Dao Palace. Sa oras na iyon, pupunta ako upang imbitahan kang manood ng seremonya. Mayroong 3,000 matataas na antas na duwende na naglilingkod sa God Tower na ito. Maaari mo silang ipadala. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, mangyaring magtanong sa kanila. Palace Master Xiong, mangyaring pumunta at tumulong. Huwag kang mag-alala sa amin, magalang si Yang. Pagkatapos ay umalis si Xiong Yutian kasama ang 2 master ng palasyo sa kaliwa at kanan. Sa sandaling ito, nakaupo siyang sa bulwagan sa unang palapag ng God Tower, kasama si Granny Sun Fox, Medusa, Yu Linglong, Saint Sun Fox, Tang Snake, Earth Essence at Huang Shulang sa paligid niya. Ngumiti siya at sinabing, "Medyo malaki ang God Tower na ito. Umakyat tayo at tingnan natin." Dahil ang ika-9 na palapag ay naglalaman ng mga insight ng mga ninuno ng Demon God Palace, ito ay isang pambihirang pagkakataon. Huwag sayangin ito sa pagbisita dito. Kumunot ang noo ni Huang Shulang at sinabing, "Guro, sa palagay ko ay dapat na nating kalimutan ito." Ang Palace Master ng Demon God Palace na si Xiong Yutian, ay medyo masigasig. Ayon sa kanya, ang God Tower na ito ay dapat ang mahalagang lugar ng Demon God Palace, lalo na ang ika-9 na palapag. Dahil ito ang mahalagang lugar para sa kaliwanagan na iniwan ng mga ninuno ng Demon God Palace, hindi ba ito magiging bukas sa labas ng palasyo ng Demon God? Kabanata 2707, Pag-unawa sa Bone. Hindi talaga. Medyo hindi sigurado si Yang Yiu matapos itong marinig, at tumingin kay Granny Sun Fox at Medusa. Saglit na nag-isip si Lola Sun Fox at sinabing, "Ang mga alalahanin ni Huang Shulang ay hindi makatwiran, ngunit sa palagay ko ay walang malaking problema." Malinaw na itinuturing ni Xiong Yutian ang Panginoon ng Langit bilang isang malakas na tao na lampas sa antas ng langit.
Bukod dito, kasama ako at ang makamandag na ahas dito, kailangan niyang isipin kung ano ang gusto niyang gawin. Bukod dito, wala kaming direktang salungatan sa kanyang Demon God Palace, kaya wala siyang dahilan para manloko sa bagay na ito. Gayunpaman, mas mabuting mag-ingat sa teritoryo ng ibang tao. Laging mabuti para sa lahat na maging maingat. Nakinig si Yang Yiu kay Granny San Fox at tumango. Napaisip siya at napaisip. Para naman kay Huang Shulang, pinanatili pa rin niya ang kanyang estilo, iniisip ang lahat at higit na nag-iisip. Ito ay isang magandang bagay, ngunit pagkatapos ng lahat, ang pattern ay medyo maliit, at kakailanganin ng oras upang linangin ito sa hinaharap. Pagkatapos ay umalis na tayo, umakyat at tingnan, agad na nagdesisyon si Yang Yiu. Sa katunayan, ang gusali ng Diyos na ito ay isang lugar para sa paglilinang. May 9 na palapag sa kabuuan, at ang ika-9 na palapag lamang ang mahalagang lugar na binanggit ni Xiong Yutian. Ang iba pang 8 palapag ay lahat ng mga silid na angkop para sa paglilinang. Napakakumpleto ng mga pasilidad, at may mga pasilidad sa pagtatanim tulad ng alchemy at pagpino sa bawat palapag. Pagkatapos ay inakay ni Yang Yiu ang lahat sa isang palapag ng paisa-isa. Siyempre, may mga mahiwagang duwende sa God Building, ngunit sila ay talagang mga alipin. Napakaganda ng ugali nila. May mga paliwanag kahit saan sila pumunta, tulad ng kung saan ang silid ng alchemy, kung saan ang paglilinang, at iba pa. Ito ay karaniwang pareho hanggang sa ika-8 palapag. Sa mga mata ni Yang Yiu, ang God Building na ito ay isang 5-star hotel, at ang bawat palapag ay katumbas ng presidential suite. Pagkatapos magkaintindihan, dumiretso sila sa ika-9 na palapag. Curious sila sa lahat ng cultivation insight ng mga ninuno ng Demon God Dao Palace na binanggit ni Xiong Yutian. Kung hindi ka pupunta at makita ito, hindi mo maaayos ang iyong kuryosidad. Pagdating mo sa ika-9 na palapag, ang buong bulwagan ay isang malaking bulwagan na walang nahahati na mga silid. Pagkapasok, makikita mo ang mga piraso ng buto na lumulutang sa hangin, 3 metro sa ibabaw ng lupa. Meron mga buto na may iba't ibang laki at kulay. Ang pinakamaliit ay kasing liit lamang ng isang kuko, at ang pinakamalaki ay kasing laki ng gilingang bato. Ang mga butong ito ay malinaw na mukhang isang piraso ng buto mula sa ilang hayop o banal na hayop. Ang divine sense ni Yang Yian ay dumaan sa mahigit 300 piraso. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kakaibang aura, malabo ngunit halata. Ang mga butong ito ay mayroon ding iba't ibang katangian. Tinawag ni Yang Yian ang isang plant elf para tanungin kung tungkol saan ang mga buto na ito. Ang sagot ng duwende ay, kailangan itong madama ng iyong pinarangalan na panauhin sa iyong puso. Tapos wala nang iba. Natigilan si Yang Yian at tumingin sa duwende na umalis at medyo tulala, ngunit nakikita niya na ang mga duwende dito ay mas parang mga robot, at sila ang ganap na tagapag-alaga ng buong banal na gusali. Walang karunungan. Kaya hindi na siya nagtanong pa. Sinabi ng biyenang San Fox, Guro, marahil ang buto na ito ay kailangang madama ng kapangyarihan ng kaluluwa. Talaga, subukan ko. Habang nagsasalita si Yang Yian, itinaas niya ang kanyang mga mata upang itutok ang isang buto sa kanyang paningin. Oo nga naman, sa sumunod na sandali ay naramdaman niyang biglang nanginig ang kanyang kaluluwa, at nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nalaman niyang pumasok siya sa ibang mundo. Mas katulad ng isang ilusyon upang maging tumpak. Shi! Isang mahinang sigaw ang tumunog, ngunit nalaman niyang binago ang larawan. Isang pugad ng ibon ang lumitaw sa isang sinaunang puno. Isang kamao ang laki ng asul na itlog ng ibon ang lumabas sa shell. Ang asul na ibon ay lumipad palabas ng pugad na may asul na banal na liwanag. Pagkatapos ay lumipad ito sa langit. Sa wakas, ang banal na ibong ito ay nagbago at nagtataglay ng dakilang mahiwagang kapangyarihan ng paglipat ng mga bundok at dagat, at ang mga bituin. Natapos ang larawan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nakita niyang nakatayo pa rin siya doon na hindi kumikibo. Sa sandaling ito, mayroon siyang kaunting liwanag sa kanyang puso. Parang may gusto siyang hawakan sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito mahawakan. Tinanong niya si Granny San Fox, hanggang kailan ako magmumuni-muni? Ang Panginoon ng Langit ay nasa pagmumuni-muni sa loob ng 3 araw. Sagot ni Lola San Fox. Ang sagot na ito ay nagpatigil kay Yang Yian. Inisip niya noong una na maaaring tumagal ang pagmumuni-muni na ito, ngunit hindi niya inaasahan na 3 araw lamang ito. Ngunit sa 3 araw na ito, nakita niya ang proseso ng isang banal na ibon mula sa paggawa ng tunog hanggang sa paglaki sa isang banal na ibon. Palagi akong nakakaramdam ng kakaiba sa puso ko. Ayon kay Xiong Yutian, ang mga butong ito ay ang cultivation insight ng kanilang mga ninuno sa Demon God Palace. Sa ganitong paraan, ang mga butong ito ay mga buto ng mga ninuno ng Demon God Palace. Gayunpaman, bukod sa nakikita ang ilusyon, tila wala itong kinalaman sa paglilinang at kaliwanagan. Dahil dito, medyo nalito si Yang Yiu. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpatuloy si Yang Yiu na tumingin sa susunod na buto. Pinili rin ng iba ang mga buto na lumulutang sa bulwagan upang tingnan o maramdaman. Siyempre, hindi tumingin sa kanila sina Medusa at Granny San Fox.
Ang kanilang mga antas ng paglilinang ay hindi napabuti sa pamamagitan ng pagtingin sa mga butong ito. Isa-isang tiningnan niyang Yiyo ang mga buto, pabilis ng pabilis, at lumubog ng palalim. Isa-isang bumigay ang iba. Anyway, wala silang makitang dahilan. Mabilis na lumipas ang mahigit isang buwan. Tiningnan lang niyang Yiyo ang isang katlo ng mga buto. Hindi pa rin siya tumitigil. Pagkaraan ng isa pang buwan, natapos niyang Yiyo ang pagtingin sa huling buto sa bulwagan. Ngunit ang kanyang mga mata ay natatakpan ng pagkalito, at siya ay nagmukhang tanga, at ang kanyang mga mata ay hindi na maliwanag. Ang eksenang ito ay natakot kay Yu Linglong, at hahakbang na sana siya at sumigaw, Yanzi. Pero, pinigilan siya ni Lola Xiaoho at sinabing, Miss Linglong, mangyaring manatili at huwag istorbohin ang Panginoon ng Langit. Bakit? Parang nakulong si Yanzi sa isang uri ng magic illusion. Napakadelikado kung hindi natin siya gigisingan. Si Yu Linglong ay mas nag-aalala kay Yang Yiyo, ngunit wala siyang pakialam kung si Lola Xiaoho ay isang malakas na tao ng Heavenly Dao sa sandaling ito, at ang kanyang mga salita ay medyo hindi maganda. Buti na lang at hindi nagalit si Granny San Fox. Sa halip, matiyag ang ipinaliwanag niya, ang bawat buto dito ay nagtatala ng proseso ng isang Diyos mula sa pagsilang hanggang sa kaliwanagan. Tila simple, ngunit ito talaga ang mahusay na paraan ng kalikasan. Kung mababasa at mauunawaan mo ito ay isang napakahalagang pananaw sa paglilinang. Pinagmasdan ng Panginoon ng Langit ang lahat ng 365 buto sa isang hininga, at tiyak na nabigla siya at naliwanagan. Hindi rin maiiwasan na magkaroon siya ng mga demonyong balakid. Ang paglilinang at paglinang ng pag-iisip na may mga hadlang ng demonyo ay ang mahusay na paraan. Kung malalampasan mo ang mga hadlang, tiyak na lalakad pa ng isang hakbang ang Panginoon ng Langit. Kaya maghintay na lang tayo at huwag siyang istorbohin. Bilang karagdagan, wala pang 9 na araw ang natitira sa 3 buwang yugto. Lumabas kayong lahat at maghintay sa labas. Kapag ang mga tao mula sa Demon God Palace ay dumating upang labanan ang Panginoon ng Langit, hihintayin ko siyang magising muli. Sa wakas ay naunawaan na ni Yu Linglong matapos marinig na sinabi ito ni Granny San Fox. Natahimik siya at medyo nahihiyang humingi ng paumanhin kay Granny San Fox, I misunderstood you, Senyor. I'm sorry. Miss Linglong, sobrang kahihiyan mo sa akin. Ipaubaya mo ito sa akin. Maaari kang lumabas at maghintay. Huwag kang mag-alala, ito ay isang pagpapala para sa Panginoon ng Langit. Natural na alam ni Lola Xiaoho ang relasyon ni Yu Linglong at Yang, at hindi nang ahas na maging mayabang sa harap ni Yu Linglong. Kabanata 2708 natakot si Yang. Mananatili ako, giit ni Yu Linglong. Sa huli, lumabas ang lahat, at si Yu Linglong at Granny San Fox ay nanatili sa bulwagan habang naghihintay na magising si Yang Yiyo. Siyempre, ang paggising na ito ay tumutukoy sa kanyang paglusot sa demonyong hadlang sa kanyang puso. Lumipas ang 9 na araw sa isang iglap. Noon din sa ika-9 na araw, ang buong katawan ni Yang Yiyo ay nagulat, at naglabas siya ng soul aura. Ang mapurol na mga mata ay unti-unting kumikislap, at naging mas maliwanag at mas maliwanag. Yanzi. Gulat na bulalas ni Yu Linglong. Naramdaman niya na ang kaharian ni Yang Yiyo ay lumampas sa antas ng panggitnang antas na Panginoong Diyos. Ito ay isang pagpapabuti sa estado ng pag-iisip na mahalaga. Binabati kita sa Panginoon ng Langit para sa kanyang mahusay na pag-unlad sa estado ng pag-iisip. Ngumiti din si Lola San Fox at bumati. Napabuga siyang ng maputik na hangin, ngunit ngumisi at sinabing, swerte, haha, ngayon ay may utang na loob ako sa Demon God Dao Palace. Sa katunayan, nasira ang kaharian ni Yang. Bagaman ito ay isang maliit na kaharian, ito ay may malaking kahalagahan. Alam niya mismo kung gaano kaalagang panuurin ang mga Dao Bones na ito sa pagkakataong ito. Hindi kalabisan na sabihin na malaki ang utang na loob ko sa Demon God Palace. Sa pagkakataong ito, tiningnan ko ang lahat ng buto. Kahit na ang mga ito ay hindi isang uri ng mga kasanayan o mahiwagang kapangyarihan, ang bawat buto ay nagtatala ng proseso ng isang sinaunang demonyong Diyos mula sa pagsilang hanggang sa paliwanag. Ito ang pinakabihirang at mahalagang pangunawa. Ito ang talaan ng mga damdamin ng bawat sinaunang demonyong Diyos tungkol sa Heavenly Dao at sa kanyang sariling kasanayan. Sa pananaw ni Yang Yiyo, ito ang katotohanan ng Dao. Kaya't nalampasan niya ang kaharian, at ang pangunahing punto ay magiging malaking pakinabang ito sa kanyang pagsasanay sa hinaharap. Napakahalaga ng pabor na ito. Sinabi ni Lola Xiaoho sa oras na ito, natatakot ako na ang Panginoon ng Langit na si Xiong Tian ay may itatanong sa iyo, kung hindi ay hindi niya bubuksan ang mga daos na butong ito ng kanilang mga ninuno sa Demon God Palace sa atin. Ang pabor na ito ay malamang na hindi madaling bayaran. Oo, hindi talaga madaling bayaran, pero hanggat kaya mo, kailangan mong ipanggako sa kanya. This time marami na akong natamo. Sabi ni Yang Yiyo sa malalim na boses. Guro, dumating na ang pangalawang pinuno ng palasyo ng Demon God Palace, si Chan Hei. Sinabi niya na nagsimula na ang engranding kaganapan ng Daoist Palace at iniimbitahan kang manood ng seremonya. Sa oras na ito, pumasok si Huang Shulang at nagsalita. Let's go, pupunta ako para tingnan. Tumango si Yang Yiyo. Pagkatapos ay bumaba siya kasama si Granny San Fox, Yu Linglong, at Huang Shulang.
Ang pangalawang pinuno ng palasyo na si Chanhe ay naghihintay sa unang palapag. May impresyon pa rin si Yang Yian sa pangalawang pinuno ng palasyo ng Demon God Palace. Bagamat saglit na ipinakilala ni Xiong Yutian si Chanhe noong araw na iyon, sinabi lang niya na si Chanhe ang pangalawang master ng palasyo, ngunit naalala ito ni Yang Yian sa kanyang puso. Sina Chanhe at Granny San Fox ay parehong makapangyarihang master ng Heavenly Dao sa parehong antas. Mukha siyang middle-aged na lalaki, seryoso at binigyan siya ng napakalmadong pakiramdam. Sa kanyang mga mata, wala sa tatlong mga master ng palasyo ng Demon God Palace ang madaling pakitunguhan. Bilang Grand Palace Master, si Xiong Yutian ay mukhang isang mabait na matandang lalaki, ngunit sa katunayan siya ay isang uri ng matandang fox na hindi masyadong mahusay sa pagtatago ng kanyang tunay na kulay. Siyempre, kabilang sa tatlong master ng palasyo ng Demon God Palace, ang higit na humanga kay Yang Yian ay ang pangatlong master ng palasyo na si Chuan Tian. Ayon kay Granny San Fox, makikita ang mga katangian ng Grand Palace Master Xiong Yutian at ng pangalawang master ng palasyo na si Chanhe. Si Xiong Yutian ay mula sa angkan ng oso, at si Chanhe ay mula sa angkan ng crane, ngunit malamang silang dalawa ang nangungunang King Beast. Tanging ang pangatlong master ng palasyo na si Chuan Tian Medusa at Granny San Fox ang hindi nakakita ng anumang mga pahiwatig. Nang ipakilala siya ni Xiong Yutian noong araw na iyon, sinabi lang niya, ito ang aking Demon God Dao Palace Third Palace Master Chuan Tian. Hindi niya ito ipinakilala ng detalyado. Sa mga mata ni Yang Yian sa oras na iyon, ang Third Palace Master na si Chuan Tian ay isang nakangiting tigre, ang uri ng tao na ang mga mata ay nakapagsasalita, ang uri na magaling sa pakikitungo sa mga tao, at nakatingin sa lahat na may Maitreya Buddha na ekspresyon, at maliban doon, walang pagbabago sa emosyon. Palagi itong nakakaramdam ng kaunting madilim. Kaya Yang Yian, dapat pansinin ng lahat kung sinong Third Palace Master Chuan Tian. Sa pangkalahatan, wala sa tatlong master ng palasyo ng Demon God Dao Palace ang isang fuel-saving lamp, lahat sila ay matatalinong demonyong Diyos, at hindi dapat maliitin. Nang magulo ang iniisip ko tungkol sa mga bagay na ito, naglakad ako papunta sa bulwagan sa unang palapag. Sa sandaling ito, ang pangalawang pinuno ng palasyo na si Tian He ay nakikipag-usap kay Medusa sa random na paraan, at ang eksena ay medyo awkward. Hindi kasi si Medusa ang klase ng tao na mahilig makipag-usap, at si Tian He ay isa ring kalmado at tahimik na tao. Kung ang ibang tao ay pupunta upang makipag-usap kay Tian He, isang malakas na tao sa antas ng Heavenly Dao, sila ay talagang hindi kwalipikado. Pagkaraang makita si Yang Yian na bumababa, tumayo ang Second Palace Master at ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, Senyor, inimbitahan ka ng aking panganay na kapatid sa Daoist Palace para manood ng seremonya. May gagawin siya at hindi siya makakaalis. Sana mapatawad mo ako. Walang problema, si Palace Master Xiong ang host ngayon at natural na magiging busy siya. Okay lang. Kaya tere na. Hindi gaanong nagsalita si Yang Yian. Sa katunayan, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa tungkol sa saloobin ng Second Palace Master sa kanya, ngunit matapos makita ang Lola San Fox at Medusa sa tabi niya, nawala ang hindi mapakali na pakiramdam na ito. Ang tinatawag na Daoist Palace ay ang Daoist Palace Hall ng Demon God Daoist Palace, na siyang pangunahing lugar din ng buong Demon God Daoist Palace. Hindi kalayuan sa God Tower, nakita ng isang grupo ng mga tao ang malaking Daoist Palace makalipas ang ilang minuto. Ito ay humigit kumulang 100 metro ang taas at sumasaklaw sa isang lugar na 1,000 metro sa radius. Ito ay isang pabilog na Daoist Palace Hall. Sa harap ng Daoist Palace Hall ay isang parisukat na kayang tumanggap ng daan-daang libong mga Diyos. Ang kaganapan sa Daoist Palace ngayon ay ginanap sa plaza. Sa sandaling ito, ang buong parisukat ay napuno ng mga set ng puting jade na upuan. Napakalaki nila, bawat isa ay kayang tumanggap ng higit sa 10 tao. Ang buong parisukat ay inayos sa hugis ng 8 diagram, at bawat upuan ay inookupahan. Mayroon ding maliliit na lumulutang na loft sa isang bilog, na itinuturing na mga kahon. Ang pangunahing bulwagan ng Daoist Palace ay bukas at makikita mula sa bawat sulok ng plaza. Hindi ito makakaapekto sa pamumuno ng host sa conference. Kapag sila. Pagdating sa harap ng pangunahing bulwagan ng Daoist Palace, huminto si Chanhe at sinabi kay Yang Yiu, Senyor, tanging ang malalakas na tao sa antas ng Heavenly Dao ang maaaring makapasok sa pangunahing bulwagan ng Daoist Palace. Nandyan ang lahat ng malalakas na tao ng Heavenly Dao Quasi-Saints sa loob. Ikaw at ang iyong mga kaibigan ay maaaring umupo dito. Ikaw at ang kapwa Daoist Medusa at Xiaoho ay maaaring pumasok sa pangunahing bulwagan. Nang marinig ang mga salita ng pangalawang pinuno ng palasyo na si Chanhe, natigilan si Yang Yiu, ngunit pagkatapos ay tumango kay Yulinglong at sa iba pa, pinaupo sila sa pangunahing bulwagan, na napakataas na ng pakikitungo. Ang mga upuan ay nasa harapan lahat. Ang mundo kung saan iginagalang ang malalakas ay may mga panuntunan, at palaging may mahigpit na hierarchy. Sa kanya naman, hehe, talagang natatakot siyang sa mga sandaling ito. Dahil itinuring siya ng mga tao sa buong Demon God Dao Palace bilang isang malaking boss na nalampasan ang Heavenly Dao.
Naisipan niyang pumasok sa pangunahing bulwagan at umupo sa pantay na katayuan kasama ang isang grupo ng mga malakas na tao ng Heavenly Dao, at maging ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay pinuri na lumampas sa antas ng Heavenly Dao. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natatakot. Okay. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, at wala siyang masyadong pakialam. Anyway, kasama si Medusa at Sun Fox Granny sa tabi niya, walang dapat ikatakot. Siya, nagdadasal na lang sa puso niya na sana walang masyadong bulag na magalit sa kanya. Kapag may nag-provoke talaga sa kanya, siya, isang senior na nalampasan ng Heavenly Dao, ay malalantad, at ito ay magiging ganap na masaya. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa prutas ng ginseng at Yulinglong, handa siyang subukan ito. Pagkatapos magbigay ng ilang tagubilin kay Yulinglong at sa iba pa, dinala niya sina Medusa at Sun Fox Granny, at sinundan ng Second Palace Master Chanhei sa pangunahing bulwagan ng Dao Palace. Kabanata 2700 at siyam, isang tansong leveler ang itinuring bilang isang hari. Naglakad siya papunta sa hall. Tumingin si Yang Yiu sa paligid. Medyo natarante siya. Oh my God, may 5 tao sa hall. Si Xiong Yutian ay nakaupo sa pangunahing upuan, at sa kanyang kanan ay ang pangatlong pinuno ng palasyo na si Chuantian. Sa kanan sa ibaba ay isang nasa katanghaliang gulang na babae, ngunit siya ay nakadamit tulad ng isang ginang at mukhang napaka-elegante. Sa kabilang banda ay may 2 tao, isang matanda at isang bata. Pagpasok nila sa hall, lahat ng mata ng 5 tao ay nakatutok sa kanya. Matagal nang inihanda si Yang Yiu. Walang pagbabago sa mukha niya. Pumasok siya habang nakatalikod ang mga kamay, nakatingin sa kalbong lalaki. Speaking of which, hindi niya alam kung anong meron sa kalbo niyang buhok. Hindi pa ito lumalaki pero sanay na siya. Siya ang palaging magiging tuon ng mga mata ng mga tao kapag siya ay lumalakad sa anumang okasyon. Ngayon kasama sina Chanhei, Medusa, at Lola Xiaoho, mayroong 8 Heavenly Dao level strongmen sa bulwagan, at si Danran, isang malaking tao na nalampasan ng Heavenly Dao level sa mga mata ni Xiong Yutian, eksaktong 9 na tao. Sa tingin ko ay sinabi na ni Xiong Yutian sa ibang tao sa bulwagan ang tungkol sa kanya. Sa sandaling si Yang Yian ay pumasok, naramdaman niya ang ilang mga mata sa kanya, at palagi nilang nararamdaman na ang kanilang mga mata ay puno ng pagsinta. Ang pakiramdam na ito ay para siyang isang piraso ng matabang karne, at lahat ng naruroon ay gustong lumapit at kumagad. Kuya Yang, nandito na si Senior. Sabi ni Chanhei, na nasa unahan, kay Xiong Yutian na nakaupo sa main set. Hahaha, Senior, umupo ka muna. Tumayo si Xiong Yutian mula sa kanyang upuan at kinausap si Yang Yian, sinenyasan si Yang Yian na umupo, at ang upuan ay nasa kaliwa niya, ngunit sinenyasan niya ang pangatlong master ng palasyo na si Chuantian na gumawa ng paraan at pinaupo si Yang Yian sa kanyang kaliwang bahagi. Ang posisyong ito ang una sa bulwagan maliban sa upuan ng host. Naramdaman ni Yang Yian na kung hindi si Xiong Yutian ang host ngayon, naibigay na niya ang pangunahing upuan. Sa oras na ito, talagang pinagpapawisan si Yang Yian sa kanyang puso. Lahat sila ay makapangyarihang tao sa antas ng Heavenly Dao, at siya lang ang peke. Pero parang ang akala ng lahat ay big boss siya. Pero ano ang magagawa niya? Kung ano ang iniisip mo, hindi kung ano ang sinabi ko, kaya maaari lang akong kumilos ng husto. Siya, kunwaring relaxed, with a faint smile on his face, very pretentious. Nang anyayahan siya ni Xiong Yutian na maupo, inilagay niyang ang kanyang mga kamay sa likuran niya at naupo ng walang paggalang. Pero bigla niyang sinabing salamat. Ginawa niya ang kilos ng isang malaking amo ng lubos. Natural na umupo sa tabi niya sina Lola Xiaoho at Medusa. Sa oras na ito, ang lahat ay umupo muli sa kanilang mga upuan. Dati, magalang ding tumayo ang iba, bilang paggalang kay Yang, ang big boss. Matapos makaupo muli, hinihintay ng lahat si Xiong Yutian, ang host, na magpakilala sa isa't isa. Tumingin si Xiong Yutian kay Yang Yiu at itinuro muna ang nasa katanghaliang babae at sinabing, Senyor, ito si Madam Honglian, ang pangatlong master ng palasyo ng Shimu Daoist Palace, isa sa 3 pangunahing Daoist na palasyo. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa aking Demon God Daoist Palace para panuurin ang seremonya at lumahok sa Daoist Palace Grand Event. Pagkatapos niyang magsalita, huminto siya at sinabing, si Madam Honglian ang Senior Yang Yiu na kasasabi ko lang sa iyo. Shimu Daoist Palace Honglian greets Senior, ang ginang o si Madam Honglian ay tumayo at yumuko kay Yang Yiu, na may kaunting pag-usisa, ngunit walang pag-aalipusta sa kanyang mukha. Pagdating niya kanina, nabalitaan din niya kung paano pinatay ni Yang Yiu, Medusa, at Xiaoho si Ling Chanzi ng Diyos at Demon Med Daoist Palace sa labas ng Demon God Daoist Palace, at narinig din niyang personal niyang tinawag si Xiaoho Yusa na si Xiaoho Yusa ang kanilang Grand Yutian. Master. Kahit na matagal na niyang alam na si Yang Yiu ay mukhang Master of the Gods, nagulat pa rin siya matapos siyang makita ng sarili niyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na huwag igalang si Yang Yiu, at hindi rin siya nag-alinlangan sa anuman. Nilapitan niya si Xiong Yutian bilang Grand Palace Master ng Demon God Palace, at sinabing walang magiging pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga salita. Honglian. Naniniwala na si Yang Yiu ay isang malaking shot.
Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Xiong Yutian ang pagpapakilala sa matanda at bata, na nagsasabing, Senyor, ang dalawang ito ay parang mga santo mula sa ilalim ng tiwangwang na dagat. Ang Eternal God Realm Desolate Sea ay nahahati sa hilaga at timog. Sila ang quasi-sant ng South Sea Black Turtle at ang quasi-sant ng North Sea North Fish. Kilala ng mga nakatatanda ang iba, kaya't ipapakilala ko sila sa iyo. Ipapakilala ko sa inyo ang susunod na tatlo. Senior Yang, ang dalawang quasi-sant, Medusa at Sun Fox. Pangunahing ipinakilala ni Xiong Yutian ang marangal na babaeng si Hong Lian mula sa Stonewood Palace, ang Black Turtle mula sa South Sea at ang North Fish mula sa North Sea. Siyempre, ipinakilala rin niya sina Yang Yio, Medusa at Granny Sun Fox sa tatlong tao. Para naman sa pangalawang Palace Master Chanhei at pangatlong Palace Master Chuan Tian ng Demon God Palace, kilala sila ng lahat, kaya hindi nila ipinakilala sa iyo. Natural na kailangan ni Yang Yian at ng dalawa pang ibalik ang pabor. Kailangan niyang maunawaan ang bawat demonyong Diyos na naruroon. Kailangan niyang malaman na ang mga demonyong Diyos na ito ay pawang mga master sa antas ng Heavenly Dao. Ayon sa mensahe mula kay Lola Xiaoho, na nakaupo sa tabi niya, si Madam Hong Lian ay kapantay niya, ngunit ang matandang si Xuangui mula sa South China Sea ay nasa parehong antas ng Medusa, at ang binatang Beiyu mula sa North China Sea ay nasa Heavenly Dao Rule Mystery level din. Ibig sabihin nito, mayroong 4 na Heavenly Dao Rule Mystery Masters na naruroon. Ang mga demonyong Diyos na ito ay lahat ay itinuring na mga nangungunang master sa God Realm nang walang anumang pag-aatubili. Wala sa kanila ang mahina. Siya ay nag-iisa, isang tunay na tanso, ngunit siya ay itinuturing bilang isang hari. Dahil dito ay nanghina si Yang. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Xiong Yutian sa mga taong ito. Nalaman niyang lahat ay tumingin sa kanya ng may paggalang at pagsinta. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, sa wakas ay nakarating sa punto si Xiong Yutian. Umupo siya sa pangunahing upuan at sumigaw sa daan-daang libong mga Diyos sa labas ng bulwagan, nagsisimula na ngayon ang Demon God Palace Festival. Salamat sa lahat ng pumunta sa aking Daoist Palace Festival. Kailangan kong ulitin ang lumang kasabihan, ngunit gusto ko pa ring sabihin ito muli. Ang kaganapan sa Dao Palace ngayong taon ay nahahati sa dalawang yugto. Ang una ay ang simula ng treasure appraisal at rangkang. Ngayong taon, tulad ng sa nakaraan, ang mga lumang tuntunin ay sinusunod upang piliin ang nangungunang 10 kayamanan ng langit at lupa mula sa iyo. Ang mananalo ay maaaring makakuha ng aking Yaoshen Dao Palace Kung Fu at Patnubay, at maaaring makapasok sa aking Yaoshen Dao Palace upang magsanay. Ang pangalawang yugto ay ang quasi-sant na pangangaral, at pagkatapos ay libreng pangangalakal. Tinapos ni Xiong Yutian ang kanyang kwento, at sa tunog ng isang gong na umalingaw sa buong mundo, ang kaganapan sa Dao Palace ay inihayag na magsisimula na. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yio. Sa kabutihang palad, walang nang istorbo sa kanya, at ang mga taong nasaktan mula sa palasyo ng Diyos at Demon Dao ay hindi dumating, at matagumpay niyang naabot ang yugto ng pagtatasa ng kayamanan. Ang tinatawag na treasure appraisal, kailangan lang ng lahat na kumuha ng treasures, ngunit magkaroon ng pagkakataong makilahok sa pagpili ng 10 lugar ng Demon God Palace. Sa simula, ang 5 dakilang Diyos ng Demon God Palace ay personal na pipili ng 100 kayamanan ng langit at lupa, at pagkatapos ay ipapadala ang napiling 100 kayamanan sa bulwagan ng palasyo. Sa oras na iyon, ang lahat ng makalangit na antas ng mga malakas na naruroon sa bulwagan ng palasyo ay sama-samang pipili ng nangungunang 10 kayamanan at ilista ang mga ito. Sa ngayon, natapos na ang treasure appraisal stage. Ito ay simple, ngunit ito ay talagang isang napaka-meticulous na proseso. Inaasahan ito ni Yang Yio. Nabalitaan niyang tiyak na lalabas ang prutas ng ginseng sa Demon God Palace Treasure Appraisal Event. Iniisip niya sa kanyang puso, kung lumitaw ang prutas ng ginseng, paano niya ito hahanapin? Kabanata 2710 Holy Dao Divine Realm. Nang si Yang Yian ay nag-iisip tungkol sa ginseng fruit, narinig niya ang boses ni Xiong Yutian, na hamarang sa kanya. Sinabi ni Xiong Yutian, magtatagal para masuri mo ang mga kayamanan, ngayon ay maaari na nating pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Nang marinig ito ni Xiong Yutian, natigilan si Yang Yian. Parang sinadya ni Xiong Yutian na ang Demon God Palace event ay isang cover lang, at ang totoong bagay ay iba. Ano ang negosyo? Medyo na-curious siya at sumulyap kay Granny Sun Fox, ngunit nakita niyang tumango si Granny Sun Fox, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Kung iisipin, nagtatago sina Granny Sun Fox at Medusa sa Fiery Sun Desert at hindi kailanman nagbigay pansin sa labas ng mundo. Ngayon ay tila alam na ng lahat ng naruroon ang sinasabi ni Xiong Yutian, maliban sa kanilang tatlo. Hindi niya maiwasang magtanong, Palace Master Xiong, may magagawa ba ako para sa iyo? Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Xiong Yutian, muntik ko nang makalimutan. Lahat kayong ermitanyo, kaya hindi ko alam. Tama lang. Sa susunod na pag-uusapan ng bagay na ito, at taos puso kong iniimbitahan kayong tatlo na sumama sa akin. Hindi na muling ginambala ni Yang Yio si Xiong Yutian, naghihintay na magpatuloy siya.
Huminto si Xiong Yutian at nagpatuloy, ang bagay na ito ay itinuturing na isang bagay na tanging ang mga nasa antas ng Heavenly Daw lamang ang makakaalam at makahihipo, at ito rin ang pinakamalaking lihim ng buong Eternal God Realm. Sa intersection ng hilaga at timog ng tiwangwang na dagat sa Eternal God Realm, mayroong isang misteryosong lugar. Tinatawag namin itong ang banal na Dao Divine Realm, ang santo ng mga santo. Sa paglipas ng hindi mabilang na mga taon, ang malalakas na lalaki ng Heavenly Dao Realm ng Eternal God Realm ay sunod-sunod na pumasok sa Holy Dao Divine Realm, dahil ito ay sobrang espesyal at may mga Holy Dao relics. Matapos makapasok sa Heavenly Dao Realm, alam ng lahat na ito ay simula pa lamang ng cultivation ng Heavenly Dao Realm. Ang susunod na yugto ay ang paglilinang ng 5 pangunahing panuntunan ng Heavenly Dao Realm. Matapos ang 5 pangunahing tuntunin ay pinagkadalubhasaan, pagkatapos ng pagiging perpekto ng katwiran, ang huling hakbang ay ang sumanib sa Dao. Tanging kapag matagumpay na naisama ang 5 pangunahing tuntunin at misteryo ay maaabot ng isa ang transcendent na banal na kaharian. Ngunit, bawat yugto pagkatapos pumasok sa Heavenly Dao ay isang napakalaking sky slash. Gaano kadaling mapabuti? Ang Heavenly Dao Realm ay hindi maitawid sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga banal na bagay at banal na kayamanan. Ang bawat hakbang ay maaasahan lamang ng sarili, dahil walang shortcut, walang sanggunian, at ang lahat ay nakasalalay sa sariling pangunawa. Kaya mo ba talaga mag-isa? Hindi banggitin ng anupaman, sa buong Eternal God Realm, walang kahit isang tao ang maaaring sumanib sa Dao. Pagkatapos ng milyon-milyon at 10-10 milyong taon, maaari lamang silang makulong. Tanging ang Holy Dao Divine Realm lang ang may pag-asa. Nariyan ang Holy Dao Relics, na pag-asa para sa atin. Walang gustong manatili sa kinaroroonan nila. Kung hihinto ka sa pagsulong, hindi mo magagawang sumulong. Sa makatuwid, ang Holy Dao Divine Realm ay pag-asa, ang pag-asa ng bawat Heavenly Dao level dating. Sa loob ng 500 taon, muling lilito ang Holy Dao Divine Realm, at lahat ng malalakas na tao na nakapasok sa Heavenly Dao Realm ay papasok. Ngunit ang pagpasok sa Holy Dao Divine Realm ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, kung mayroong isang malakas na tao na nakumpleto ang 5 pangunahing panuntunan o mas malakas, ito ay makakapagtipid ng maraming problema, at tiyak na may makukuha ka. Kaya't taos-pusong inaanyayahan ni Xiong ang 3 nakatatanda na sumama sa amin. Pagkatapos ng 500 taon, pupunta tayo sa Holy Dao Divine Realm. Iniisip ko kung ano ang iniisip ng mga nakatatanda. Oh, siya nga pala, ang layunin ng pagdaraos ng Dao Palace event ay talagang maghanda sa pagpasok sa Holy Dao Divine Realm. Paghahanda, ang isang Daoist Palace Treasure Appraisal Conference ay maaaring mangolekta ng maraming banal na bagay at kayamanan. Kailangang maghanda para sa pagpasok sa Holy Dao Divine Realm, kaya ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang Demon God Daoist Palace ay nagdaos ng isang engranding kaganapan. Maraming sinabi si Xiong Yutian, at naunawaan din niyang Yian na ang tinatawag na Bible Divine Realm ay maaari lamang bisitahin ng malalakas na tao sa antas ng Heavenly Dao, at nakakatulong din ito sa mga malalakas na tao sa level ng Heavenly Dao. Sa isip ni Xiong Yutian, matagal na niyang itinuring siyang malakas na tao, iniisip na naunawaan na niya ang mga misteryo ng 5 pangunahing tuntunin, at naabot pa niya ang yugto ng Hidaw. Ang ibig niyang sabihin ay sa pagpasok sa Holy Dao Divine Realm, may ilang mapanganib na lugar na nangangailangan ng ganoong kalakas na tao na humawak sa labanan, at pagkatapos ay makakakuha ka ng magandang pagkakataon. Ngunit ang susi ay, Yang, pabayaan na ang mga misteryo ng 5 pangunahing panuntunan ng Heavenly Dao Realm, kahit ang Diyos ng batas ay hindi niya sundin ka para mamatay. Ang aking kaibigan ay gumugol ng labis na lakas upang maghanap ng prutas ng ginseng at tulungan si Yulinglong na maibalik ang kanyang hitsura at paglilinang, hindi para samahan ka na pumunta sa Holy Dao Divine Realm. Wala akong interes, at wala akong lakas na pumunta. Siyempre, hindi niya intensyon na hayaang makipagsapalaran sina Medusa at Sun Fox Granny. Hindi madaling magtipon ng dalawang makapangyarihang tao, kaya hindi siya maaaring makipagsapalaran. Narinig niya na ang Holy Dao Divine Realm ay hindi magandang lugar. Siya, tiyak na hindi pupunta. Pero kailangan din niya ng dahilan para tumanggi. Ngayon ay naintindihan na niya ng kaunti. Hiniling sa kanya ni Xiong Yutian na pumunta sa ika-9 na palapag ng Divine Tower ng Demon God Palace upang makita ang mga buto ng Dao na iyon. Talagang pinaghandaan ito para sa sandaling ito. Mahirap para sa sinuman na tumanggi sa oras na ito. Sakit sa ulo. Napaungol si Yang Yian sa kanyang puso. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, si Yang Yian ay nagpakita ng panghihinayang sa kanyang mukha at nagsabi, "Naku, ang pagkakataong ito ay talagang bihira. Sayang, ang upuang ito ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin at hindi maaaring makalayo. Kung hindi, sasamahan kita na pumunta sa Holy Dao Divine Realm upang tingnan. Maaari lang akong humingi ng paumanhin para dito." Nagbigay siyang ng isang malayong dahilan para tumanggi. Dahil dito ay natigilan si Xiong Yutian, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabigo, ngunit hindi siya sumuko at nagsabi, "Maaari ba akong magtanong kung mayroon kang anumang mahahalagang bagay na dapat gawin? Bakit hindi mo sabihin ito?" Kung magagawa ito, si Xiong ay handang italaga ang lahat ng karanasan ng buong Demon God Palace para tulungan ka.
Nang matapos magsalita si Xiong Yutian, hindi pa nagsasalita si Yang Yiu, at nagsalita rin si Madam Hong Lian ng Stonewood Palace. Oo, kung mayroon kang gagawin, sabihin mo lang. Hanggat magagawa ito, handang tumulong ang aking Stonewood Palace, ngunit hinihiling ko sa iyo na sumama sa amin sa Holy Dao Divine Realm. Handa rin akong tulungan ka mula sa South Sea. Tutulong din ako mula sa North Sea. Napakahirap na buksan ang Holy Dao Divine Realm minsan. Mangyaring isaalang-alang ito. Kung papasok ka sa Holy Dao Divine Realm, natural na ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Kung mayroon kang anumang mga natamo, maaari kang magbigay ng prioridad. Ang dalawang Tiandao Quasi-Saints mula sa hilaga at timog ng prehistoric world ay umalangaw din. Ngayon naramdaman niyang na parang iniihaw siya sa apoy, at nagmura siya sa kanyang puso. Nakita niya na ang mga taong ito ay handang isuko ang lahat para makapasok sa bastos na Holy Dao Divine Realm minsan. Pero ang susi ay ayaw niya. Ngunit ang pagharap sa ilang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya, nakatingin sa kanya ng madamdamin, at taos-pusong nag-aalok na tulungan siyang malutas ang problema, tila napipilitan siya sa isang dead end. Sinabi ni Yang Yiu na may matigas na mukha, hindi ako nasisiyahan sa inyong lahat. May kasama akong tao sa labas. Inubos niya ang kanyang orihinal na sigla para sa akin. Ang kanyang cultivation realm ay bumaba mula sa itaas na antas ng God of Law tungo sa God King realm. Ang kanyang buhok ay pumuti at ang kanyang mukha ay luma na. Sa pagkakataong ito, ako ay nakarating sa Demon God Palace na iyon dahil narinig ko ang ginseng na prutas na iyon. Ibalik ang sigla. Napakahalaga niya sa akin at higit sa lahat. Sa puso ko, siya ang avenue ko, kaya hindi ko gustong makasama ka sa Holy Dao Divine Realm, pero hindi pwedeng maantala ang sitwasyon niya. Maaari lang akong humingi ng tawad. Seryosong sinabi ito ni Yang, ngunit kalahati rin itong totoo at kalahating mali. Tumanggi pa rin. Sa isip-isip niya, halos maluha-luha na ang body ko, hindi mo naman siya basta-basta mahawakan di ba? Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang kasunod na pag-unlad ay ganap na wala sa kontrol, ngunit ito ay isang halo-halong pagpapala. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata.